Ngayon, magre-review tayo ng isang napakahat na pelikula, na nagkukwento ng isang mataba na lalaki, na ang pag-amin ng pag-ibig ay tinanggihan ng isang mayamang binibini, at iniinsulto niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na baboy. Kaya determinado siyang maging gwapo, at gumawa ng plano para sa paghihiganti laban sa mayamang dalagang iyon. Makabi ang pangalan niya, at araw-araw niyang hinahangaan ang sarili sa salamin dahil sa sobrang gwapo niya, nalilibang sa perpektong pangangatawan. Maging ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nagsasawa na sa kanyang narcissistic na kuya. Hindi man lang siya nag-abala ng merienda para makatipid ng kahit isang calorie. Si Loli Mom ay naghahanda ng isang buong mesa ng pagkain para kay Makabi sa umaga, ngunit sa kanyang mga mata, ang lahat ay mantika at labis na calories, kaya nagmamadali siyang pumasok sa paaralan. Ngayon pala ang unang araw ni Makabi sa bago niyang paaralan. Ang tanging criterion niya ay ang pagiging gwapo ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng lahat ng ito, at kung hindi ka maganda, maituturing kang walang kwenta. Pagpasok pa lang niya sa paaralan, agad niyang binihag ang puso ng maraming babae. Habang ang ibang mga lalaki ay nagkakaproblema dahil sa palihim na pagtingin sa mga damit na panloob ng mga babae, si Makabi, dahil sa kanyang kagwapuhan, ay nagpaparamdam sa mga babae na parang gusto nilang ipakita ang lahat sa kanya. Biglang napansin ni Makabi ang isang malaking grupo ng mga estudyante na nagkukumpulan. Ang mga ito pala ay sinusubukang ipagtapat ang kanilang nararamdaman sa beauty queen ng paaralan. Siya ay sikat bilang ice princess, at ang lalaki ay nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig, pagbigkas ng mga tula at pagyayabang tungkol sa kung gaano kayaman ang kanyang pamilya. Sa kanyang sorpresa, ang ice princess ay nagpahayag sa publiko ng isang listahan ng mga masasamang gawa na kanyang nagawa. Ito ay agad na ginagawang mababa ang tingin ng lahat sa kanya at panatilihin ang kanilang distansya. Sa huli, binibigyan ng Ice Princess ang lalaki ng isang hangal na palayaw, na ginagawang kahit na si Makabi ay natatakot sa Ice Princess na ito. Sa sandaling ito, naalala ni Makabi ang kanyang mabilog na nakaraan, at sa pagbabalik niya sa realidad, napagtanto niyang nakatulog na siya sa klase, na tuluyang nasisira ang kanyang imahe bilang isang gwapong Diyos. Biglang lumapit ang class president na si Futaba para kaibiganin siya. At si Kojuro, ang kanyang bagong kaibigan, ay nagdadala rin ng sandwich kay Makabi. Napagtanto ni Makabi na kung kakainin niya ang sandwich na ito, kailangan niyang gumawa ng 100 push-up upang makabawi. Pareho silang humahanga kay Makabi sa pagiging parehong gwapo at talento sa akademya. Biglang sumulpot ang Ice Princess at hinawakan ang kwelyo ni Makabi. Hinahanap pala niya ang lalaking sumulat ng love letter sa kanya. Siya pala ang lalaking may salamin, kaya hindi siya nagdalawang isip na bigyan siya ng palayaw na clumsy prince at pinupunit ang love letter sa harapan niya. Pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Kojuro kay Makabi na ang Ice Princess ay nagngangalang Aki, at sikat sa pagkapuot sa mga lalaki. Nang marinig ang pangalang Aki, nagulat si Makabi, napagtanto na si Aki ang target ng kanyang paghihiganti nang lumipat siya sa paaralang ito. Kaya nagsimulang magplano si Makabi na bantayan si Aki. Ipinaalam ni Kojuro kay Makabi na karaniwang ipinapadala ni Aki ang kanyang utusan, si Yoshino, upang bumili ng tanghalian at kumain ng mag-isa. Kaya sinimulan niyang masusing subaybayan si Aki upang makita kung mayroon itong anumang mga lihim. Hinanap ni Makabi ang lahat at kalaunan ay natuklasan silang dalawa sa isang bodega. Nang mag-iimbestiga pa siya, natakot siya sa isang gagamba, at doon siya natuklasan ni Aki. Kaya nagkunwari si Makabi na parang napunta lang sa maling lugar. Bigla niyang napansin na kumakain ng marami si Aki, at ito pala ay sikreto niya. Napagtanto ni Makabi na natukoy niya ang kahinaan ni Aki, kaya nagpa siyang umalis. Ngunit si Aki ay nagsimulang magbigay pansin sa kanya, at si Makabi ay patuloy na sinusubukang lapitan si Aki, ngunit patuloy na tinatanggihan nito. Sa hapon, habang hinihintay ni Aki si Yoshiro na bumili ng pagkain, nakasalubong niya ang lalaking may salamin na ipinahiya niya kaninang umaga. Bigla niyang hinawakan ang buhok ni Aki at balak niyang gupatin. Sa kabutihang palad, dumating si Makabi sa oras upang gumanap bilang bayani at iligtas ang kagandahan. Sa kabila ng sakit, sinusubukan niyang magpakita ng maayos sa harap ni Aki. Naging dahilan ito upang maantig si Aki sa kanya, at sa sandaling ito, naaalala ni Makabi ang kanyang sariling nakaraan. Bata pa lang pala siya ay sobra ang bigat niya at madalas siyang binubuli sa harap ng bahay ni Aki. Sa hindi inaasahan, lumabas si Aki at itinaboy ang mga batang iyon para tulungan siya. Akala niya ay mabuting babae si Aki, ngunit isang araw, tinanggihan nito ang pag-amin nito at ininsulto siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na baboy.
Kaya sa pagkakataong ito, bumalik si Makabe na may determinasyon na mahulog si Aki sa kanya, at pagkatapos ay tanggihan siya bilang kanyang plano sa paghihiganti. Kinaumagahan, nagulat ang lahat nang makita ang nasugatan na kamay ni Makabe, ngunit ipinaliwanag lang niya ito bilang isang aksidente dahil sa kanyang kapabayaan. Biglang nadiskubre ni Makabe ang isang sulat sa kanyang locker. Sa pag-aakalang isa lang itong regular na love letter, nakapagtataka, ang liham ay tumutukoy sa kanya bilang pigi, na nag-trigger sa kanya habang napagtanto niyang may nakakaalam tungkol sa kanyang nakaraan. Pagpasok niya sa silid-aralan, sinisikap ni Makabe na alamin kung sino ang nakakaalam ng kanyang sikreto, dahil itinago niya ang nakaraan na ito sa lahat. At kung malalaman ito ng mga tao, masisira nito ang kanyang imahe bilang isang gwapong Diyos. Mula nang ma-reject ni Aki ay mahigpit na siyang nagsasanay kasama ang kanyang lolo. Bigla niyang nakita si Yoshino na bumibili ng pastry para kay Aki, dahilan para matisod ito sa harap ni Makabe. Pagkatapos ay hiniling niya kay Makabe na tulungan siyang bumili ng tinapay. Nang malapit nang umalis si Yoshino, tinanong ni Makabe kung para kay Aki ang pagkain, at nag-alok din siya na tulungan si Yoshino na maghatid ng pagkain kay Aki. Isaalang-alang ito bilang isang paraan upang mabayaran ang pabor sa pagbili ni Makabe ng pagkain upang matulungan si Yoshino. Ito pala ay sinusubukan niyang i-verify kung natuklasan nga ni Aki ang kanyang sikreto. Sa sandaling ito, nakita ni Makabe si Yoshino na mas kaibig-ibig kaysa sa Ice Princess na si Aki. Nakarating na si Makabe sa kinaroroonan ni Aki. Sa puntong ito, nagsimula siyang lumapit upang i-verify kung si Aki nga ang sumulat ng sulat, kaya't niligawan niya si Aki at agad na umalis, naiwan itong namumula. Natuto na pala si Makabe kung paano manligaw mula sa romance manga. Sa hapon, nang si Makabe ay masayang pauwi, siya ay nahulog sa isang bitag. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang taong sumulat ng liham na tumatawag sa kanyang pigi ay talagang si Yoshino. Nagulat ito kay Makabe at naalala niya na si Yoshino ay nasa mansyon din sa larawan, na nagdulot ng pagkabigo dahil naniniwala siyang nalantad ang kanyang plano. Biglang sinabi ni Yoshino, tutulungan kitang makapaghiganti kay Aki. Kinaumagahan, kahit hindi niya naiintindihan ang intensyon ni Yoshino, ipinagpatuloy ni Makabe ang kanyang planong paghihiganti kay Aki ng mag-isa. Ang kanyang kasalukuyang layunin ay makakuha ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ni Aki. Biglang dumating si Futaba at humingi ng tulong kay Makabe sa pagdadala ng isang stack ng mga dokumento. Kaya't nagpa siya si Makabe na subukang hingin ang kanyang numero, ngunit hindi pa siya nakakaranas ng paghingi ng numero ng isang babae, kaya siya na lang ang tumakas. Habang naglilinis siya, nahanap ni Futaba si Makabe, at bigla niyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na manood ng sine kasama niya. Napagtanto ni Makabe na interesado si Futaba na makipag-date sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Makabe dahil ang kanyang kasalukuyang focus ay kay Aki lamang. Dahil dito, nalulungkot si Futaba, at umalis siya. Samantala, nagpapakasawa si Makabe sa katotohanang may isang batang babae na nagtapat ng kanyang nararamdaman sa kanya. Biglang sumulpot si Aki sa likuran niya, kaya sinamantala ni Makabe ang pagkakataon na yayain si Aki na makipag-date. Nakakagulat, agad siyang pumayag. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kadali. Ngunit pagsapit ng hapon, naghihintay pa rin si Makabe, at hindi pa nagpapakita si Aki. Bigla siyang nakatanggap ng sulat na may mga tagubilin na pumunta sa isang mala-detective na pakikipagsapalaran. Pagkaraan ng ilang sandali ng pakikipaglaro sa mga manok, sa huli ay nahanap niya si Aki. Ngunit nagsulat ito ng isang malaking papel na may nakasulat na, reject, na ikinagalit niya, kaya napagtanto niya na pinaglalaroan siya ni Aki. Biglang dumating si Yoshino para hanapin si Makabe, at binigay niya ang numero ng telepono ni Aki. Kinaumagahan, ipinaalam ni Futaba sa buong klase na ang sinumang mababa ang marka sa pagsusulit na ito ay kailangang dumalo sa mga karagdagang klase sa loob ng isang buwan. Ngunit hindi nag-aalala si Kojuro, at iniisip ng lahat na siya ay napakatalino. Gayunpaman, dahil ang kanyang mga marka ay hindi kailanman lumampas sa average, nagpa siya si Makabe na turuan si Kojuro upang matulungan siyang makapasa sa pagsusulit na ito. Bigla niyang nakitang nandoon din si Aki, tinuturuan din pala niya si Yoshino. Kaya hindi pinalampas ni Aki ang pagkakataong asarin si Makabe dahil sa ginawa nitong kalokohan noong isang araw. Naalala ni Makabe ang pangako ni Yoshino na tulungan siya sa kanyang planong paghihiganti, kaya nagpa siya siyang makipagkompetensya kay Aki upang makita kung sino ang makakakuha ng pinakamataas na marka sa pagsusulit. Kung mananalo si Makabe, obligado si Aki na makipag-date sa kanya, ngunit kapag natalo siya,
maaaring isulat ni Aki ang isang mapang abusong palayaw para sa kanya at ipakalat ito sa buong paaralan. Hindi lang iyon, idinagdag din ni Aki ang kondisyon na dapat siyang bilhan ng tanghalian hanggang sa mabusog siya. Kaya pareho silang nagsimulang makipagkompetensya sa pagsusulit. Nang gabing iyon, lubos ang tiwala ni Aki na siya ang mananalo. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Yoshino na minsang nakamit ni Makabe ang pinakamataas na marka nang lumipat siya ng mga paaralan, na ikinagulat ni Aki. Binigyan pa ni Yoshino si Aki ng libro na may mga tips sa pakikipag-date. Sinubukan ni Makabe na makipag-ugnayan kay Yoshino para sa tulong, ngunit hindi niya inaasahang tumanggi dahil siya mismo ang gumawa ng kanyang desisyon. Kinaumagahan, nang magkabanggaan sila, nagtatanong agad sila sa materyal. Napagtanto ni Makabe na siya lamang ang makakaasa sa kanyang sarili para manalo, kaya patuloy siyang nagsusumikap kasama si Kojuro. At sa wakas, dumating na ang araw ng pagsusulit. Dahil sa tulong ni Makabe, naipasa ni Kojuro ang pagsusulit sa umaga. Nang pumunta si Makabe para bumili ng inumin, nakasalubong niya ulit si Yoshino. Bigla siyang binigyan ng isang karton ng gatas, na ikinagulat ni Makabe, ngunit ininom pa rin niya ang gatas. Sa hindi inaasahan, sa hapong pagsusulit, si Makabe ay nagsimulang makaranas ng pananakit ng tiyan. Kaya't mabilis na napagtanto ni Makabe na may inilagay si Yoshino sa gatas, kaya hindi niya nakumpleto ang pagsusulit dahil kailangan niyang gumamit ng banyo. Sa hapon, galit na hinanap ni Makabe si Aki, at nalaman niyang may lagnat siya at humiling ng bakasyon para sa araw na iyon. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na nagsasabing pareho silang sumasakit ang tiyan dahil sa lutong bahay na tanghalian ng kanilang ina. Naisip ni Makabe na siya lang ang napipilitang pumasok sa mga dagdag na klase. Nakakapagtaka, napilitan din si Aki na dumalo sa mga dagdag na klase tulad niya. Kinabukasan, biglang ipinaalam ni Yoshino kay Makabe na pumayag si Aki na makipag-date sa kanya, na ikinagulat ni Makabe. Hindi man niya naiintindihan ang nangyayari, nagbihis siya ng maganda ng maaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya, nakita niya si Aki na nakasuot ng pangprinsesa na damit. Ito pala ang unang date niya, kaya gusto niya itong gawing espesyal. Tinawagan ni Makabe si Yoshino para humingi ng payo sa pakikipag-date. Kaya't pareho silang nagsimulang manood ng sine at kumain ng magkasama, ngunit ang kasuotan ni Aki ay sobrang kakaiba na nakakuha ito ng maraming atensyon mula sa mga tao sa kanilang paligid. Kaya naman, dinala siya ni Makabe para mag-shopping. Sa hindi inaasahan, narinig niya ang sigaw ni Aki mula sa changing room, kaya naman sumugod si Makabe, para lang masuntok at bumagsak. Nang magkamalay siya, natagpuan ni Makabe ang kanyang sarili na nakahiga sa kandungan ni Aki. Ngunit nagmamatigas pa rin si Aki at idineklara na ang date ay tapos na. Lumalabas, lahat ng plano para sa date na ito ay inayos ni Yoshino, at sinimulan ni Makabe na tanggapin si Yoshino bilang kanyang master. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Makabe ang planong habulin si Aki. Kaya't pagpasok niya sa silid-aralan, patuloy siyang nakatingin sa kanya at sinabi pa ang ilang cheesy lines mula sa romance manga, na naging hindi komportable si Aki. Pagkatapos ng klase, umuulan, kaya sinamantala ni Makabe na ialok ang kanyang payong kay Aki. Habang siya mismo ay tumatakbo pa uwi sa ulan, akala niya ay mapapafall si Aki sa kanyang plano, ngunit sa hindi inaasahan, sinabi ni Yoshino na sobrang cheesy. Kaya sinabi niya sa kanya na maging mas cool sa susunod. Nang gabing iyon, bumalik si Makabe sa pag-aaral ng manga at napagtanto na ang mga cool na lalaki na bida ay palaging pinapaboran ng mga babaeng karakter. Kaya kinaumagahan, nagsimulang kumilos si Makabe na mas cool at mas malayo, hindi na pinapansin si Aki. Habang sinusubukang ibalik ni Aki ang payong sa kanya, palagi siyang hindi pinansin. Akala niya ay gumana ang kanyang plano, ngunit nagulat siya nang hindi rin siya pinansin ni Aki at umalis. Agad na sinenyasan ni Yoshino si Makabe na kailangan niyang panatilihin ang kanyang aura ng pagiging cool, kaya patuloy niyang iniiwasan si Aki, na lalong nagiging hindi komportable sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bandang hapon, hindi na nakatiis si Aki at agad na hinanap si Makabe. Sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas, ngunit si Makabe ay nahuli ni Aki, na nagtanong sa kanya, "Anong ginagawa mo?" Sa sandaling ito, tinanong ni Aki kung bakit niya ito iniiwasan. Napagtanto ni Makabe na nagtagumpay ang kanyang plano. Nang makita niya ang nahihiyang ekspresyon ni Aki, nakaramdam siya ng awkward at hindi alam kung paano ipapaliwanag, kaya nagpasya siyang hanapin si Yoshino para sa payo sa mga susunod na hakbang ng plano. Sa puntong ito,
Patuloy na nakiusap si Makabi kay Yoshino para sa tulong. Pinayuhan siya ni Yoshino na magsulat ng isang liham, at nang ilalagay na ito ni Makabi sa locker ni Aki, nahuli niya si Makabi. Nakapagtataka, malamig na itinapon ni Aki sa basurahan at pinagalitan pa siya bago tumakbo palayo. Naiwang naguguluhan si Makabi at hindi maintindihan ang nangyari. Dumating si Yoshino at sinabi sa kanya na hayaan siyang hawakan ito. Gayunpaman, nagsimulang maramdaman ni Makabi na siya ay naging masyadong pasibo sa kanyang planong paghihiganti. Napagtanto niya na ito ang kanyang plano para sa paghihiganti, kaya nagpasya siyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sa kabilang banda, nag-skip si Aki sa paaralan at umupo sa parke. Nakita niya si Makabi na kausap si Yoshino. Kaya naman, naisip ni Aki na sinisikap ni Makabi na mahalin silang dalawa ng sabay, na ikinagalit ni Aki. Biglang lumapit si Yoshino para kausapin siya. Si Yoshino ay maalaga pa rin tulad noong mga bata pa sila, laging nandyan para aliwin si Aki. Kinamumuhian pala ni Aki ang mga lalaking nagsisinungaling dahil iniwan siya noong bata pa siya. Biglang pinaalala ni Yoshino ang matabang lalaki mula sa kanilang nakaraan at tinanong kung gusto pa ba siya ni Aki, na ikinamula ni Aki. Biglang nawala si Yoshino. Sa puntong ito, palaging iniisip ni Aki ang matabang lalaki noon, at hindi alam ni Makabi kung talagang gusto siya nito. Biglang may humarang na sasakyan papunta kay Aki. Sa kabutihang palad, dumating si Makabi sa tamang oras at hinila si Aki pabalik, at sinabing, kung may mangyari sa iyo, talagang magagalit ako. Dahil dito ay nagsimulang magkaroon ng damdamin si Aki para kay Makabi. Biglang may sumulpot na babae at humingi ng tawad kay Aki dahil sa aksidenteng pagkakabangga niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalaga, nang makita si Makabi, ay agad na tumakbo palapit sa kanya at niyakap siya, at sinabing, ang tagal na nang hindi kita nakita. Dahil dito ay lubos na nabigla at naguguluhan si Makabi sa mga nangyayari. Sa puntong ito, patuloy niyang hawak ang kamay ni Makabi, habang hindi pa rin ito kilala kung sino ang babaeng ito. Pagkatapos, dumating ang kanyang katulong upang ipaalam sa kanila na kailangan na nilang umalis. Agad namang umalis si Aki sa galit. Kinabukasan, bumili si Makabi ng maraming cake para humingi ng tawad kay Aki. Biglang pumagitna si Yoshino at sinabing inutusan ni Aki si Makabi na huwag na siyang lapitan. Sa puntong ito, ikinwento ni Makabi ang lahat kay Yoshino. May babaeng biglang tumakbo at niyakap ako, pero hindi ko alam kung sino siya. Kaya naniwala si Yoshino kay Makabi at pinapasok siya para makita si Aki. Gayunpaman, naisip pa rin ni Makabi na mas mabuting hindi na lang siya makita, kaya iniwan niya ang mga cake sa harap ng pinto ng bodega para kay Aki. Kinabukasan, paulit-ulit na iniisip ni Makabi ang babaeng yumakap sa kanya noong nakaraang araw, ngunit hindi niya mauari kung sino ito. Biglang nag-announce ang teacher na may bagong student na lilipat sa klase nila. Agad na nakilala ni Makabi ang dalaga mula kahapon, ang pangalan nito ay Fujinomiya, at ang pagdating niya ay agad na pumukaw sa kuryosidad ng lahat, dahil siya ay napakaganda. Samantala, sinusubukan ni Makabi na alamin kung sino ang babaeng ito. Patuloy siyang pinagmamasdan ngunit wala siyang makuhang sagot. Sa huli, nagpa siya si Makabi na lapitan si Fujinomiya at tanungin siya. Nakapagtataka, lumipat si Fujinomiya dito dahil kay Makabi, na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag niya na 3 taon na ang nakalilipas, noong Pasko, habang nangongolekta siya ng mga donasyon sa taglamig, binigyan siya ni Makabi ng Amerikana. Simula noon, hinahanap na niya si Makabi. Habang iniisip niya kung paano ito magiging posible dahil 3 taon na ang nakalipas, siya pa rin ang matabang lalaki na nagsasanay sa bundok. Kaya't kinuha ni Makabi ang kamay ni Fujinomiya at tumakbo upang makipag-usap sa kanya ng pribado. Gayunpaman, bigla siyang nagkunwaring umubo ng dugo, na ikinabahalan niya, ngunit ito pala ay tomato sauce na ginamit ni Fujinomiya sa pang-aasar kay Makabi. Sa puntong ito, sa wakas ay nagtanong si Makabi, bakit ka nagsinungaling? Ngunit gusto pa rin ni Fujinomiya na itago ang sikreto at ipagpatuloy ang pagtatapat ng kanyang nararamdaman kay Makabi. Sa kabila ng pagiging maganda at kaibig-ibig ni Fujinomiya, ngunit kailangan pa rin panatilihin ni Makabi ang kanyang determinasyon para sa paghihiganti at sinabing, mayroon na akong iba. Kaya pinangunahan niya si Fujinomiya para makipagkita kay Aki. Sa hindi inaasahan, direktang pumunta si Fujinomiya para kausapin siya. Inakala ni Makabi na nagiging tensyonado na ang lahat, ngunit sa kabutihang palad, isang bugso ng hangin ang humihip sa palda ni Fujinomiya. Mabilis na napansin ni Makabi na siya ay isang malayang tao na walang suot na panloob. Sa sandaling ito,
galit pa rin si Aki at lumayo, kaya hinabol siya ni Makabi para magpaliwanag. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasuntok niya ang guro sa mukha, na nagresulta sa parehong parusa sa paglilinis ng swimming pool. Nagpatuloy sa pagmamayabang si Aki at sinabihan si Makabi na wag siyang lalapit, kaya hindi siya komportable. Gumanti ito ng paggamit ng hose sa pag-spray ng tubig sa kanya. Bilang tugon, nagpasya si Aki na gumanti sa pamamagitan ng pagtatangkang sabuyan ng isang balde ng tubig si Makabi, ngunit aksidente itong nadulas at nahulog sa pool. Inakala ni Makabi na hindi marunong lumangoy si Aki at tumalon sa pool para iligtas siya. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang level ng tubig ay hanggang sa kanyang kilikili lamang. Nang makita ang patuloy na pag-aalala ni Makabi sa kanya, sinabi ni Aki, "Kung gusto mo ako, patunayan mo." At sa hindi inaasahan, hiniling ng hambog na babae na ito kay Makabi na patunayan ang kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng paghalik sa kanya. Sa puntong ito, naloko si Makabi, sa pag-aakalang magtatagumpay na ang kanyang plano, na magustuhan siya ni Aki at pagkatapos ay itakwil si Aki. Ngunit sa puntong ito, sinabihan siya ni Aki na halikan siya sa halip. Nang makitang nag-aalangan si Makabi, aalis na sana si Aki, ngunit agad nitong binawi ang kamay nito. Ngunit ito ang kanyang unang halik, at hindi siya marunong humalik, kaya inisip niya si Aki bilang isang piraso ng baka. Nagulat si Makabi nang suntukin siya ni Aki sa mukha. First kiss din pala ni Aki kaya nahiya din siya. Biglang dumating sa pool ang grupo ni Futaba, at nailigtas si Makabi sa sitwasyon. Habang iniisip niya pa rin ang tungkol sa paghalik kay Aki, muling nagpakita si Fujinomiya. Kaya agad siyang gumawa ng tsaa para inumin ni Makabi. Sa sandaling ito, napagtanto ni Makabi na si Fujinomiya ay labis na nag-aalala tungkol sa kalusugan. Bigla niyang tinanong kung ano ang nagustuhan niya sa kanya. Naisip niya na malamang hindi makasagot si Fujinomiya dahil kanina pa siya tinanong ni Aki nito. Nakakagulat na sagot niya, dahil mababa ang loob mo na hindi mo namamalayan ang sarili mong alindog, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pinayuhan din niya, dapat kang maging mas kumpiyansa, at lalo kang mamumukod-tangi, na nakatulong kay Makabi na mabawi ang tiwala niya. Samantala, pinagmamasdan ni Yoshino ang pantyless girl dahil parang napaka-misteryoso nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, habang sinusundan niya sila sa bahay ni Makabi, nadiskubre siya ng servant ni Fujinomiya. Bagamat nagpanggap siyang inosente, nakita ni Fujinomiya ang kanyang panlilinlang, kaya kinailangan ni Yoshino na baguhin ang kanyang saloobin at itanong, bakit ka interesado kay Makabi? Nang medyo nagiging tensyonado na, dumating ang lowly mother ni Makabi at nakilala silang dalawa bilang kaibigan ni Makabi. Agad niya silang pinapasok sa bahay para magsanay sa pagiging mga manugang niya. Si Makabi, sa pag-uwi, ay hindi maintindihan kung bakit narito ang dalawang babae, na iniisip niyang hindi niya ito bahay. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang lowly mom, malinaw niyang nakilala na ito ay kanyang sariling tahanan. Kaya inakay niya si Yoshino sa itaas para itanong kung ano ang nangyayari. Samantala, sinamantala ni Makabi ang pagkakataong itago ang kanyang larawan noong bata pa siya, at nagpatuloy si Yoshino para mag-ehersisyo. Bigla ding tumakbo si Fujinomiya sa kwarto ni Makabi, kaya agad niya itong hinila palabas. Tapos na pala siya sa paghahanda ng pagkain. Napansin ni Makabi na si Fujinomiya ay umiinom ng maraming gamot habang kumakain, habang si Yoshino at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasiyahan sa kanilang pagkain ng walang anumang pag-aalala. Pagkatapos, lumabas silang lahat para magpaputok, at sa sandaling ito, nakita ni Makabi na medyo cute ang babaeng walang panty. Napagtanto niya na kung wala ang malalim na sama ng loob kay Aki, maaaring nagkaroon talaga siya ng damdamin para kay Fujinomiya. Sa wakas, oras na para umuwi ang lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ni Fujinomiya ang larawan ng pagkabata mula sa silid ni Makabi. Kinaumagahan, biglang dumating si Aki para hanapin si Makabi. Malapit na pala ang summer vacation kaya naman balak niyang yayain si Aki na lumabas kasama niya. Sa hindi inaasahan, nagplano rin si Aki para sa summer vacation sa kanyang private island at niyaya pa si Kojuro na sumama sa kanya para asarin si Makabi. Gayunpaman, gusto ni Kojuro na sumama sa kanila si Makabi at isama ang kanilang mga kaibigan, kaya kinailangan ni Aki na anyayahan ang buong grupo. Noong nasa bangka na sila, sinabi ni Yoshino kay Makabi na wala pa rin siyang nahanap na impormasyon tungkol kay Fujinomiya. Nakapagtataka, gusto ni Yoshino na mabilis na maisagawa ni Makabi ang plano para sa paghihiganti laban kay Aki sa bakasyon na ito. Kung hindi, nagbanta siyang ibubunyag ang lahat kay Aki.
Sa wakas, nakarating na silang lahat sa villa. Lumabas ang sekretarya ng pamilya ni Aki, na nagngangalang Yusaki, upang batiin sila. Bigla niyang napansin na may kasamang lalaki si Aki na ikinagulat niya. Kaya't sinamantala ni Makabi ang pagkakataong sabihin na siya ang nobyo ni Aki, na ikinagulat ng lahat. Tuwang-tuwa si Yusaki dahil naniniwala siyang hindi na ayaw ni Aki sa mga lalaki, kaya napahiya si Aki habang inakay niya si Makabi sa loob ng bahay para makipag-usap. Sa puntong ito, napagtanto ni Makabi na nagtagumpay ang kanyang plano, kaya't atubiling pumayag si Aki na magpanggap na magkapares sa kanilang bakasyon sa isla. Kaya't ang buong grupo ay magkasamang pumunta sa dalampasigan. Habang nasa tabing dagat, patuloy na dumikit si Fujinomiya kay Makabi, humihiling sa kanya na maglagay ng sunscreen para sa kanya, at yakapin pa siya. Nag-inggit ito kay Aki, at pumagitna siya, na nagpapaisip kay Makabi na kahit nagpapanggap sila ay parang totoo. Dinala ni Aki si Makabi sa ibang lugar, habang pinagmamasdan pa rin sila ni Yusaki. Gayunpaman, lumabas na gusto lang ni Aki na si Makabi ang gumanap bilang kanyang utusan at kumuha ng pagkain para sa kanya. Kaya kinailangan niyang umuwi para kumuha ng pagkain para kay Aki, at pansamantala, tinanong niya si Yusaki kung may masayang aktibidad sa isla. Iminungkahi niya ang isang matapang na laro upang subukan ang kanilang tapang, na nakita ni Makabi na nakakaintriga. Gayunpaman, lumabas na gusto niyang isabotahe ang relasyon ni Aki at Makabi, dahil may sama ng loob siya sa mga lalaki, lalo na noong itinakwil siya ng isang lalaki noon. Nakasalubong niya si Aki minsan nang umiiyak si Aki dahil iniwan siya ng matabang bata, at mula noon, lagi niyang hinahangaan si Aki bilang isang sikat na babae na galit at tumatanggi sa mga lalaki. Kaya hindi siya pumayag na baguhin ni Makabi si Aki. Ang Dare Challenge pala ni Yusaki ay tuklasin ng isang haunted house, kaya nagpabunutan ang grupo para matukoy kung sino ang unang papasok sa haunted house. Gayunpaman, lihim na inayos ni Makabi ang lahat upang mapalapit kay Aki at magpakita kapag siya ay natatakot, na may pag-asang mapagtagumpayan ang kanyang pagmamahal. Samantala, gusto ni Yusaki na itago ang sarili bilang multo para takutin si Makabi at mapahiya sa harap ni Aki. Sa hindi inaasahan, natakot siya kay Yoshino, na nagpanggap na isang mamamatay tao. Aksidenteng nabangga niya si Aki na ikinatakot niya. Si Yusaki, sa gitna ng kaguluhan, ay tumakbo palabas at nahimatay matapos tumama sa poste ng utility. Nang magising si Yusaki, nakita niyang karga-karga siya ni Makabi. Sa sandaling ito, humingi rin ng paumanhin si Makabi sa pagsisinungaling tungkol sa pakikipag-date kay Aki, kaya naramdaman ni Yusaki na napakamaalalahanin ni Makabi. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Sa wakas, natapos ang bakasyon sa isla. Bagaman hindi pa nagtagumpay si Makabi na makuha ang puso ni Aki, ang kanyang pag-uugali ay labis na ikinatuwa ni Yoshino. Pagka-uwi, ipinagpatuloy ni Makabi ang kanyang pag-eehersisyo at ipinagmalaki ang kanyang pangangatawan. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Aki, na labis niyang ikinagulat dahil hindi pa siya tinatawagan ni Aki noon. May nakalimutan pala siyang bag sa bahay ni Aki. Ipinagpatuloy ni Makabi ang pagtalakay sa kanyang plano kay Yoshino, dahil kailangan niyang maging maingat at tiyaking hindi malalaman ni Aki na siya ang matabang lalaki mula sa nakaraan. Biglang pag-uwi ni Makabi, napagtanto niyang nawawala ang litrato niya noong bata pa siya. Kaya nagsimula siyang maghinala na maaaring si Fujinomiya ang kumuha nito. Kinabukasan, binisita ni Makabi si Aki para kunin ang kanyang bag. Gayunpaman, hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong itinakwil siya ni Aki noong bata pa siya at itinaboy pa ng aso. Ang pangunahing alalahanin ni Makabi sa sandaling ito ay hindi maunawaan kung bakit ninakaw ni Fujinomiya ang kanyang larawan at kung ano ang kanyang mga intensyon. Sa hindi inaasahan, pinagalit niya si Aki, dahil hindi niya pinapansin ang pakikipag-usap dito, at inis na umalis si Aki. Bigla siyang tinawag ni Fujinomiya, kaya sinamantala ni Makabi ang pagkakataong ito para makilala si Fujinomiya. Sinabi niya na kasalukuyan siyang mag-isa sa bahay at inimbitahan siya. Habang gumagawa ng tsaa si Fujinomiya, nakahanap si Makabi ng dahilan para gamitin ang banyo at nagpasya na siyasatin kung nasaan ang kanyang larawan. Sa hindi inaasahan, nang pumasok siya sa silid ni Fujinomiya, nakita niya ang romance manga kung saan-saan. Bigla siyang sumulpot sa likuran niya, kaya kinailangan siyang tanungin ni Makabi ng direkta kung ninakaw ni Fujinomiya ang kanyang larawan o hindi. Ang nakakapagtaka, inamin niya ang pagkuha nito, at pinuri niya na napaka-cute ni Makabi noong maliit pa siya, na nagparamdam sa kanya. Kaya hinalikan ni Fujinomiya si Makabi, dahilan para mawalan ng kontrol ang kanyang isip.
Bigla niyang naalala ang sama ng loob niya kay Aki dahil sa pag-abandona sa kanya, na nakatulong sa kanya na makontrol muli. Isiniwalat ni Makabe ang kanyang nakaraan na nabuli dahil sa kanyang mataba na hitsura kay Fujinomiya. Kaya nagpa siya si Makabe na umalis dahil ang layunin niya ngayon ay maghiganti kay Aki. Kaya napagtanto ni Fujinomiya na siya ay tinanggihan. Kinabukasan, lahat ay may planong lumabas ng magkasama, ngunit napansin nilang tila pagod na pagod si Makabe. Nagsimulang magsaya at maglaro ang lahat, si Makabe lang ang nakonsensya, dahil ngayong araw, lalabas daw si Fujinomiya kasama ang buong grupo. Nang naghahanda na silang umuwi, nilapitan ng mayordoma ni Fujinomiya si Makabe at sinabi sa kanya na nawawala si Fujinomiya, at masama ang pakiramdam niya nang walang gamot. Biglang naalala ni Makabe na si Fujinomiya ay may mahinang kondisyon sa kalusugan, at iniwan niya ito nang walang gamot. Kailangan niyang sabihin sa lahat ang totoo, na tinanggihan niya si Fujinomiya noong nakaraang araw para piliin si Aki. Sa puntong ito, ang pinakamahalagang bagay ay upang mahanap si Fujinomiya, kaya ang grupo ay nagsimulang maghanap ng magkasama. Sa kabila ng paghahanap kung saan-saan, hindi nila mahanap si Fujinomiya. Sa huli, bumalik na sila sa paaralan. Sa hindi inaasahan, nakasalubong ni Makabe si Aki dito. Akala niya ay talagang ayaw ni Aki kay Fujinomiya, ngunit lumalabas na nagmamalasakit din siya kay Fujinomiya, at sinabi niya, naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng pagtanggi. Nagagalit ito kay Makabe dahil tinanggihan siya ni Aki noong nakaraan, kaya nagpa siya siyang sabihin ang totoo at nagtanong, naaalala mo ba si Piggy? Biglang nahulog ang isang eroplanong papel at tumama sa ulo ni Makabe. Pareho nilang napagtanto na si Fujinomiya ay nasa rooftop, tulad ng mga eksena mula sa manga na nabasa niya. Na-anticipate na rin pala ni Fujinomiya na pupunta doon si Makabe. Sa puntong ito, siya ay pagod, kaya dinala nila siya sa ospital. Buti na lang at naka-recover siya at gustong makipag-usap ng pribado kay Makabe. Malubha pala ang kondisyon niya, at nagpa siya ang kanyang pamilya na dalhin siya sa ibang bansa para sa operasyon. Gayunpaman, ang rate ng tagumpay ay napakababa, kaya't hiniling ni Fujinomiya sa kanyang lolo na pahintulutan siyang maranasan ang pag-ibig minsan. Sinabi na ang pagpili niya kay Makabe ay nagkataon lamang, dahil karaniwan ang arranged marriages sa mga mayayamang pamilya. Ang pagbubunyag na ito ay ikinagulat ni Makabe, at nagsimula siyang maghinala na ang kanyang lowly mother ay maaaring nasa likod nito. Sa puntong ito, sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan, kahit na ang kanyang pag-ibig ay hindi nasusuklian. Napagdesisyonan niya na kapag gumaling na siya, lalayo na siya. Habang naghihintay ang lahat sa labas, lumabas si Makabe, hindi pinansin si Aki at dumiretso sa bahay. Si Fujinomiya ay nakatingin sa isang larawan ng pagkabata na kinunan kasama si Makabe. Nagsinungaling pala siya nang sabihin niyang random na pinili niya si Makabe, dahil parehong pamilya ang nag-ayos na magkasama sila simula pa noong bata pa sila. Si Makabe, sa kabilang banda, nanatiling determinado na isagawa ang kanyang plano, na mapaibig si Aki sa kanya at pagkatapos ay sisirain ang kanyang puso sa pinakamasamang paraan. Si Aki, sa puntong ito, ay nag-iisip pa kung tatanggapin ang nararamdaman ni Makabe, at naalala niya ang matabang lalaki, kaya ito ang huwaran na mahal ni Aki. Biglang sumulpot ang isang mataba na binata, at napagtanto ni Aki na bumalik na pala ang chubby boy sa nakaraan niya. Samantala, naghahanda si Makabe na pumunta sa kabundukan para sa karagdagang pagsasanay para mas maging maayos ang kanyang katawan. Sa panig ni Aki, ipinadala ni Gaso ang liham ng pakikipag-ugnayan mula sa kanyang lolo sa mga tauhan ng sambahayan ni Aki. Kaya't sinubukan ni Yoshino na makipag-ugnayan kay Makabe, habang wala pa siyang kamalay-malay sa mga nangyayari at nakatutok sa pagpapabuti ng sarili sa bundok. Kaya nagsimula na ang bagong school year. Sa panig naman ni Aki, hinangaan siya ng mga kaibigan niya dahil sa pagiging ice princess na tila nang hahamak sa mga lalaki. Bigla nilang napansin na malambing si Aki sa chubby guy, na ikinagulat ng buong barkada at napagtanto nila na ang preference niya ay para sa mga mataba na lalaki. Samantala, masayang pumasok si Makabe sa klase, ngunit laking gulat niya nang makita niyang nasa paaralan pa rin si Fujinomiya. Lumalabas na matagumpay siyang naoperahan at nagpa siya na bumalik sa paaralan. Nagulat siya na sa summer break, walang pag-unlad sa pagitan nina Makabe at Aki. Sa katunayan, nakita pa niya si Aki na may kasamang ibang lalaki. Pero hindi pa rin nag-alala si Makabe, sa pag-aakalang hindi karibal niya ang mataba na lalaki. Pero nagulat siya nang magdala siya ng cake para kay Aki at nalaman niyang medyo malapit sa kanya ang chubby guy. Nagpakilala pa ang chubby guy na si Gaso, at nakakagulat na sinabi, engaged na ako kay Aki.
Agad nitong ikinagulat si Makabi. Agad niyang dinala si Yoshino sa labas para magtanong ng karagdagang detalye. Buong summer pala, si Yoshino ay tumatawag kay Makabi, ngunit hindi niya dala ang kanyang telepono habang nagsasanay. Nabanggit din niya na kakaiba ang ugali ni Aki na para bang nai-inlove na siya sa chubby na iyon. Ito ang naging dahilan upang simula ni Makabi na sundan sina Aki at Gaso, at napagtanto niyang totoo ang lahat ng sinabi ni Yoshino, na ikinagalit niya ng husto. Hindi niya maintindihan kung bakit ang chubby guy na iyon ang pipiliin ni Aki. Dismayado rin ang tatlong fangirls ni Aki, dahil hindi na si Aki ang ice princess na dati. Biglang sumulpot si Gaso at nagpahayag ng kanyang intensyon na makipag-lunch sa kanila, na naging dahilan para hindi komportable ang buong grupo. Gayunpaman, gusto lang silang makausap ni Gaso. Sa hindi inaasahan, ibinunyag niyang engaged na siya kay Aki dahil sa pressure ng pamilya. Kaya lahat ng tatlong babae ay naawa sa kanya, nakatayo sa kanyang panig. Sa sandaling iyon, inihayag ni Futaba na ang paaralan ay mag-oorganisa ng isang dula batay sa kwento ng Snow White at ng 7 dwarfs. Gayunpaman, ang higit na ikinabahala ni Makabi sa sandaling ito, ay kailangan niyang lutasin ang issue sa matabang lalaki sa tabi ni Aki. Nagpasya siyang hanapin si Aki at kausapin ito. Habang ipapaliwanag niya ang lahat, sinabi niya sa kanya, nakalimutan mong i-zip ang iyong pantalon, kaya sumama siya muli sa mataba na lalaki, na nagparamdam kay Makabi na hindi komportable. Samantalang ang tatlong magkakaibigan ay kumampi sa mataba na lalaki at gustong makipagdeal kay Makabi, dahil sa tingin nila ay pervert ito. Sa gitna nito, ang Class A ni Makabi at ang Class B ni Aki ay naglalaban para sa papel na Snow White at ang 7 dwarfs sa isang dula sa paaralan. Hinahamon ni Makabi si Gaso na makita kung sino ang mas mahusay na gumanap at manalo ng pagkakataong makasayaw kasama si Aki sa nalalapit na dance party. Kaya pumayag na rin si Gaso. Sa puntong ito, nagsimulang mag-practice ang buong grupo para sa dula. Gayunpaman, iginiit ni Futaba na dapat gumanap si Kojuro bilang Snow White, ngunit ayaw niyang magpanggap bilang isang babae, kaya tumakas siya. Habang sinusubukang hanapin ni Makabi si Kojuro at ibalik, nakasalubong niya ang matabang lalaki na pumuna sa mga pagtatangka ni Makabi na ligawan si Aki bilang mga larong pambata. Nanatiling determinado si Makabi na manalo laban sa impostor na mataba na ito. Habang pauwi si Gaso kasama si Aki, naalala niya ang dahilan ng kanyang pagsisinungaling. Lumalabas na may kahirapan ang pamilya ni Gaso, at nagkataon na nakilala niya si Yusaki, ang sekretarya. Napagkamalan niyang si Gaso ang matabang lalaki na dating nakikipaglaro kay Aki, kaya napagpasyahan niyang itago ang sarili bilang Makabi para mabago ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, nang magsisimula na ang pagtatanghal, nakita ng lahat na mukhang masama ang pakiramdam ni Makabi, ngunit sinubukan niyang magpanggap na ayos lang siya. Noong gabi pala, para patunayan sa kanyang ina at kapatid na siya ay malusog, si Makabi ay may katangahang umakyat sa bubong upang tamasahin ang simoy ng hangin. Nang mapagtantong baka matalo siya sa matabang lalaki, nagpasya si Makabi na maghanap ng mapagpahingahan sandali. Biglang sumugod si Fujinomiya, hinawakan ang kamay niya at dinala siya sa medical room. Napansin pala niyang masama ang pakiramdam ni Makabi, ngunit pareho silang walang kamalay-malay na may nagbabalak na mangkidnap sa kanya. Nang bumalik sina Fujinomiya at Kojuro pagkatapos bumili ng mga inumin, hindi nila makita si Makabi kahit saan. Siya ay kinidnap at itinapon sa isang bodega. Sinamantala pala ng tomboy na tulog si Makabi at dinala siya dito. Habang hinahanap ng lahat si Makabi dahil magsisimula na ang dula, gusto pala ng tomboy na tulungan sina Gaso at Aki na sumayaw. Sa hindi inaasahan, sa panig ni Aki, natuklasan nilang nawawala rin si Gaso. Nag-disguise pala si Yoshino bilang isang mangkukulam para akitin siya sa bodega para ikulong siya. Sa panig ni Makabi, pilit niyang kinukumbinsi ang tomboy na babae na kumalas sa kanya. Biglang nakipag-ugnayan sa kanya ang batang babae na may salamin at gustong makipag-usap, sinabi sa kanya na palayain si Gaso bilang tanda ng pagkakasundo. Napagtanto ni Makabi na ang kanyang master na si Yoshino ang nasa likod nito. Kaya tinanggihan niya ang dalagang may salamin, na ikinagalit nito at gustong suntukin si Makabi. Napagtanto ni Aki na wala ng oras at nagpasya na magtanghal ng walang prinsipe. Samantala, pilit na tinatakasan ni Makabi ang tomboy na babae. Gayunpaman, nagalit siya at inatake si Makabi, kaya niloko niya ito na tumalon sa bintana. Agad namang tumalon ang tomboy na babae kaya nalaglag siya sa tubig. Sa puntong ito, agad na tumakbo si Makabi sa kinaroroonan ng pagtatanghal ni Aki. Napagtanto na siya ay gumaganap ng walang prinsipe,
naunawaan na ngayon ni Makabe na ang pagganap ni Aki ay katangi-tangi. Siya ay naglagay ng maraming pagsisikap sa papel na ito. Tumakbo ang dalagang may salamin para kumprontahin si Makabe, sa pag-aakalang siya ang bumihag kay Gaso para isabotahe ang kanilang performance. Habang hahanapin ni Makabe ang kanyang master na si Yoshino para hikayatin itong palayain si Gaso, hindi niya inaasahan na nasa stage din pala si Yoshino. Kaya nagpa siya si Makabe na pumasok bilang prinsipe sa halip na si Gaso. Akala ni Aki ay tapos na ang kanyang pagganap, ngunit biglang sumulpot si Makabe na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng kanyang pagod dahil sa kanyang karamdaman, nag-effort siya na isignal ang 7 dwarf na makipag-coordinate sa kanya. Buti na lang naintindihan nila at nakipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahang natumba si Makabe sa entablado. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, naabot niya ang gilid ni Aki. Habang inaakala ni Aki na isang simpleng pagkukunwaring halik ang gagawin, nagulat siya nang hinalikan siya ng totoo ni Makabe, na ikinagulat ng buong entablado. Kahit na nasuntok niya si Makabe ng malakas na naging sanhi ng pagkahimatay, matagumpay pa rin ang pagtatanghal. Dumating si Gaso nang matapos ang pagtatanghal. Sa huli, kumanta silang lahat sa karaoke para magdiwang. Si Aki, na nakaramdam ng inggit nang makita si Fujinomiya na nakaupo sa tabi ni Makabe, ay nagpa siya na sumali sa kompetisyon sa karaoke. Habang magaling kumanta ang lahat, nakaramdam ng pagkabalisa si Makabe dahil hindi pa siya nakakakanta. Sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas, ngunit napansin siya ng 2 babae at hinabol siya para kulitin siya. Buti na lang at nagpakita si Aki at sinabing gusto niya ng patas na laban. Pagbalik niya sa silid, nagulat si Aki nang makitang pumili si Fujinomiya ng kanta mula sa kanyang playlist. Kinuha ni Aki ang mikropono at nagpas siyang huwag magpatalo kay Fujinomiya, kaya kumanta sila ng duet. Sa wakas, si Makabe na ang kumanta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang boses ni Makabe sa pagkanta ay mahirap pakinggan, at natigilan ang lahat. Gayunpaman, masaya si Makabe dahil naisip niyang nakapag-burn siya ng sapat na dami ng calories habang kumakanta. Kinagabihan, si Makabe at Aki na lang ang natitira, at si Aki ay minumulto pa rin ng boses ni Makabe sa pagkanta. Napagtanto niya na inalagaan siya ni Makabe at nagtanong, ano ang maaari kong gawin para mabayaran ka? Pagkatapos ay humingi ng halik si Makabe, at sa kanyang pagtataka, pumayag si Aki. Gayunpaman, isa na namang mapaglarong pakulo ito dahil binigyan siya ni Aki ng kamote para kainin. Sa pag-alis ni Aki, pinagalitan ni Yoshino si Makabe, kung ikaw ang nagkusa at hinalikan siya pabalik doon, magiging matagumpay na. Nagsisi si Makabe sa sandaling iyon na siya ay masyadong tanga. Pero hindi siya sumuko at desidido siyang mapaibig sa kanya si Aki saka ito itakwil. Makalipas ang ilang oras, pumasok si Makabe sa 3 taon ng high school. Habang hinahangaan niya ang sarili, pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae para asarin siya. Naghahanda na pala si Makabe para sa isang practical trip sa France, kaya't si Loli Mom ay naghanda ng almusal na may maraming mamantika na pagkain para sa kanya. Dahil dito ay naduduwal si Makabe kaya't pinalayas niya ang dalawa. Sa sandaling ito, napagtanto ni Makabe na ito na ang perpektong oras para isabatas ang kanyang plano ng paghihiganti laban kay Aki. Habang natapos ni Aki at Yoshino ang lahat ng kanilang mga bagahe, sa wakas ay umalis na sila patungong France. Nagulat ito kay Makabe, dahil napakaganda ng bansang ito. Tuwang-tuwa rin ang lahat, pero nakita pa rin ni Makabe na hinahabol si Aki ng mataba na iyon, at kinukutsa pa niya ito. Biglang napansin ni Makabe na naghahalikan ang lahat, at napagtanto niyang ito ang perpektong lugar para makapaghiganti at mapaibig sa kanya si Aki. Habang nagde-daydream ang binata, lumapit si Aki para ipaalala ang pangakong binitawan nila. Biglang may nakabanggang babae kay Makabe. Napagtanto niyang siya ay French at sinubukan niyang gamitin ang Google Translate. Gayunpaman, nagulat siya nang malaman na nagsasalita rin siya ng Hapon. Nang makita niyang pareho silang Hapon, natuwa siya. Nagpakilala siya bilang Muriel. Si Muriel pala ay isang hardcore anime at manga fan, kaya natuto siyang mag-isa ng Japanese sa pamamagitan ng anime. Pareho nilang napagtanto na ang babaeng ito ay isang otaku. Pagkatapos ay ipinakita ni Muriel kay Makabe ang isang manga na nilikha niya mismo. Sa hindi inaasahan, grabe ang plot, pero nakilala niya si Makabe bilang ideal high school senior sa kanyang kwento. Kaya gusto ni Muriel na maging modelo si Makabe para sa kanya. Kaagad nitong ikinainggit si Aki, at pinaalalahanan niya si Makabe, nakalimutan mo na ang date natin, hindi ba?
Kaya kinailangan ni Makabi na humanap ng paraan para tanggihan ang dalaga at sabihin sa kanya na si Aki ang kanyang kasintahan, na ikinadismaya ni Muriel. Sa panig ni Kojuro, nagsisimula na siyang magkaroon ng damdamin para kay Fujinomiya, ngunit hindi pa siya nakakuha ng lakas ng loob na yayain siya. Biglang nakita nilang dalawa sina Makabi at Aki na tumatakbo palapit sa kanila na mukhang pagod na pagod. Lumalabas nang umalis pala sila. Pinalibutan sila ng isang grupo ng mga tao na naka-black suit na tila miyembro ng mafia. Dahil hindi nakakaintindi ng French sina Makabi at Aki, hindi sila sigurado kung ano ang gusto ng mga taong ito. Natakot si Makabi, ngunit pagkatapos ay pinahintulutan nila siyang makipag-usap sa kanilang amo. Frank pala ang pangalan niya, at siya ang nakatatandang kapatid ni Muriel. Sinaway ni Frank si Makabi, tinanong siya kung bakit siya naglakas loob na tanggihan si Muriel. Iginiit niya na ngayon ay kailangang pasayahin muli ni na Makabi at Aki si Muriel at turuan siya kung paano magsulat ng mga Japanese romance stories. Sa puntong ito, ikinwento ni Makabi kay Yoshino ang lahat, at pinuri niya na napakahusay ng pag-unlad ng relasyon ni na Makabi at Aki. Nangako siyang tutulungan pa siya. Samantala, napagtanto ni Gaso na papalapit na si Aki kay Makabi. Dahil gusto niyang maibalik ang reputasyon ng kanyang pamilya, kaya determinado siyang makuha ang pagmamahal ni Aki. Kinaumagahan, kinailangan ni na Makabi at Aki na makipagkita kay Muriel. Sinimulan ni Makabi na ituro ang mga hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento mula noong itinuring niya ang kanyang sarili na eksperto sa mga nobelang romansa. Gayunpaman, may ibang pananaw si Muriel sa romansa, kaya gusto niyang halikan si Makabi bilang isang eksperimento. Nagselos ito kay Aki, at itinulak niya silang dalawa. Napagtanto niya na hindi naiintindihan ni Muriel ang Japanese-style love, kaya nagpa siya si Aki na ipakita ito kay Makabi para sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, hindi rin sigurado si Aki kung ano ang gagawin. Sa kabilang banda, niloko ni Yoshino si Gaso na pumunta sa ibang lugar para hindi niya maabala ang pagkikita ni Aki at Makabi. Habang nagpapanggap siyang inosente, nalaman ni Gaso na magkatrabaho sina Yoshino at Makabi. Sa puntong ito, sinimulan na ni Gaso na takutin si Yoshino, dahil malapit na siyang magiging asawa ni Aki. Naniniwala siya na sa kalaunan, siya ang magiging may-ari nito. Ngunit alam na alam ni Yoshino na hindi siya ang batang si Piggy noon. Gayunpaman, hindi pa rin niya maibubunyag ang katotohanan dahil mayroon siyang ibang sikreto. Habang sina Makabi at Aki ay pilit na umaarte na parang mag-asawa para pagmasdan ni Muriel, ngunit ni isa sa kanila ay wala pa ring nagmamahalan, kaya hindi rin nila alam ang gagawin. Biglang napansin ni Makabi na pawis ang kanyang mga kamay, at napagtanto niyang si Aki ay kinakabahan katulad niya. Pagkatapos ay nagsimulang makaramdam ng gutom si Aki, kaya nagmamadali si Makabi na bumili ng pagkain para sa kanya, na muling nagpasaya sa kanya. Samantala, parang kamera pa rin ang pagmamasid sa kanila ni Muriel na sinusundan ang bawat galaw nila. Biglang nagkaroon ng ideya si Makabi na pakainin ang isa't isa, tulad ng sa mga kwento. Dahil dito ay nahiya silang dalawa at nag-aatubili na magpatuloy. Biglang lumitaw ang isang nawawalang aso, at ang may-ari nito ay dumating upang humingi ng tawad at kinuha ito, na nagpaalala kay Aki ng isang aso na mayroon siya noong siya ay mas bata pa. Naalala rin ni Makabi ang dalawang asong iyon. Biglang nagpa siya si Aki na ipaliwanag kay Makabi kung bakit hindi niya matanggap ang nararamdaman nito. Bata pa lang pala ay laging nagtatalo ang mga magulang ni Aki, kaya ang tanging kasama niya ay ang dalawang asong iyon. Biglang nakita ni Aki ang isang matabang lalaki na binubuli, kaya binitawan ni Aki ang mga aso at tinakot ang mga bully. Nalaman niya na ang pangalan ng matabang lalaki ay Masamune, at mula sa araw na iyon, nagsimula silang maging malapit na magkaibigan. Ang pagkakaibigang ito ay nagdulot ng saya sa pang-araw-araw na buhay ni Aki, at madalas silang kumuha ng litrato na magkasama. Tinulungan pa niya si Masamune na makaganti sa mga nambubuli sa kanya, na nagpaginhawa sa kanya. Gayunpaman, biglang ibinunyag ni Aki na katatapos lang ng divorce ng kanyang mga magulang. Sinubukan siyang aliwin ni Masamune sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya, ngunit sa hindi malamang dahilan, nawala siya sa buhay ni Aki pagkatapos noon. Nang malaman na may crush talaga si Aki sa matabang lalaki, si Masamune, nagulat si Makabi. Malinaw na pinalayas siya noon ni Aki at ininsulto pa siya bilang Piggy. Plano pala talaga ni Makabi na mamitas ng mga bulaklak na ibibigay kay Aki, nang hindi inaasahan, naging target siya ng paghihiganti ng mga bully. Sa kabila ng pagmamasid ni Aki mula sa loob ng bahay at nakita ang nangyari, hindi siya nito tinulungan at ininsulto pa siya bilang Piggy at pinalayas.
Kaya simula noon, nagsimula ng magplano si Makabi ng kanyang paghihiganti kay Aki. Sa puntong ito, hinarap ni Makabi si Aki at tinanong, bakit mo ako tinawag na pigi at itinaboy mo ako noon? Nang makitang nagtatalo ang dalawa, mabilis na namagitan si Muriel para paghiwalayin sila. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Aki ang sinasabi ni Makabi at nagalit, lumakad palayo. Kinagabihan, bumalik si Makabi sa hotel, habang hinanap ni Aki si Yoshino para umiyak at magtapat sa kanya. Sa puntong ito, natapos na ng grupo ni Makabi ang kanilang internship, at lahat ay bumalik na sa paaralan. Habang sinusubukan ni Yoshino na sumiksik sa mga tao para bumili ng tanghalian para kay Aki, biglang tumawag si Aki at sinabihan si Yoshino na bumili pa ng rice balls para sa kanya. Si Makabi, sa kabilang banda, ay abala sa paggawa ng mga push-up upang makakuha ng kalamnan. Sa hindi inaasahan, na-spray siya ni Yoshino para gamutin ang body odor. Dumating pala si Yoshino para ipaalam kay Makabi na masama pa rin ang loob ni Aki sa naunang pangyayari. Dahil dito ay lubos na nataranta si Makabi, dahil maliwanag na si Aki ang nagsisinungaling. Ipinaliwanag ni Yoshino na maaaring ito ay dahil sa mga kaguluhang alaala ni Aki, at nangakong tutulungan si Makabi na makahanap ng paraan para aliwin siya. Sa sandaling ito, si Yoshino ay nagkataon na nakasalubong si Gaso. Sabi niya, maya-maya, magiging asawa ako ni Aki at magiging amo mo. Nananaginip pa rin si Makabi na iniisip na napatawad na siya ni Aki, na ikinatuwa niya kaya nahulog siya sa upuan. Biglang dumating si Fujinomiya para hanapin siya. Tinanong niya, libre ka ba ngayong hapon? Gusto kong sumama ka sa akin sa isang lugar. Gusto niya pala na sumama si Makabi sa kanya sa medical check-up, dahil nag-request ang katulong ni Fujinomiya ng day off ngayon. Kaya agad niyang sinamantala ang pagkakataon para yayain si Makabi na mamasyal. Sa sandaling iyon, ikinwento ni Makabi kay Fujinomiya ang kwento ng relasyon nila ni Aki, kasama na ang kanyang planong paghihiganti na mapaibig si Aki sa kanya at pagkatapos ay tanggihan siya sa pinakamasamang paraan. Kaya agad tumakbo si Fujinomiya para yakapin si Makabi at sinabing, kung kasama mo si Aki para lang sa paghihiganti, makipag-date ka sa akin. Biglang napansin ni Makabi na sinusundan siya ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim, kaya agad niyang hinawakan ang kamay ni Fujinomiya at tumakbo, na ikinagulat niya kung bakit napakabilis ng pagtakbo ni Makabi. Sa sandaling ito, naalala ni Makabi na ang mga miyembro ng mafia na iyon ay mga subordinate ng kuya ni Muriel. Nakakagulat, napalibutan silang dalawa, naiwan si Makabi na nag-aalala at hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pagkatapos ay lumitaw ang nakatatandang kapatid ni Muriel, pinagalitan si Makabi sa pag-iwan kay Muriel at pagbabalik sa Japan. Sa pag-aakalang bubunutin niya ang kanyang baril para harapin siya, nakakapagtaka, kinuha niya ang isang sobre. Ito pala ang comics ni Muriel na walang sawang pinaghirapan niyang tapusin, salamat sa tulong ni Makabi, na lubos na nagpahusay sa kanyang mga kasanayan sa pagguhit. Nagpa siya ang kuya na patawarin si Makabi. Naging mausisa si Fujinomiya tungkol sa manga at nalaman na sinabi nito ang kwento ni na Makabi at Aki, ngunit may ganap na naiiba at masayang pagtatapos mula sa katotohanan. Sa loob ng manga, natuklasan ni Fujinomiya ang isang liham ng pasasalamat mula kay Muriel. Biglang napagtanto ni Makabi ang isang bagay mula sa comics na maaaring makatulong sa kanyang pagresolba sa mga isyu nila ni Aki. Habang nag-aaral siya ng comics, biglang sinipa si Makabi sa lupa ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Agad niyang hiniling kay Makabi na ibalik ang kanyang damit na panloob, dahil ang kanyang maliit na kapatid na babae ay nakakita ng isang tao na nagnanakaw ng underwear sa labas ng bintana at naisip na ito ay si Makabi. Gayunpaman, ito pala ay ang kanilang ina, na kumukuha ng damit ng kanyang anak upang labhan. Kaya nagkunwari ang nakababatang kapatid na babae na parang walang nangyari. Si Aki ay nanananghalian kasama si Gaso at ang kanyang tatlong malalapit na kaibigan sa kanyang tabi. Sabik si Gaso na makuha ang pagmamahal ni Aki, dahil nasa ospital pa ang kanyang nakababatang kapatid na babae at nangangailangan ng pera. Sa isang pagkakataon nang dumalo si Gaso sa isang party, aksidenteng napagkamalan ng family secretary ni Aki na si Gaso ang matabang lalaki noong nakaraan. Dahil nalaman niyang napakayaman ng pamilyang Adagaki, umuwi si Gaso para hanapin ang kontratang iniwan ng kanyang lolo. Nauna nang nangako ang dalawang pamilya na mag-aayos ng kasal sa pagitan nila. Kaya naman, nagpa siya si Gaso na maging asawa ni Aki upang magmana ng yaman ng kanyang pamilya. Sa panig ni Makabi, hinanap niya si Yoshino, at nang makita ang harapan ng bakuran ni Aki, naalala nito ang kanyang pagkabata noong naglalaro siya doon.
Napagtanto pala ni Makabi na hindi si Aki ang taong nagpalayas sa kanya, at nagbigay ng palayaw sa kanya na Piggy. Dahil noong nasa France sila, walang alam si Aki sa palayaw na ito. Ang totoo ay si Yoshino ang nagbigay kay Makabi ng palayaw na Piggy. Napagtanto ni Makabi na noon pa man ay si Yoshino ang tumatawag sa kanya ng Piggy. Hindi na ito may tago pa, nagpa siya si Yoshino na ibunyag ang katotohanan. Sa panig ni Aki, sinusubukan pa rin ni Gaso na ituloy siya upang makuha ang kanyang pagmamahal bago si Makabi. Napag-alaman na habang sila ay nasa kafe, si Gaso at ang tatlong babae ay nakaisip ng isang plano na lumikha ng lamat sa pagitan nina Makabi at Aki, at pigilan siya na magkaroon ng higit pang pagkakataon na lapitan si Aki. Sa pagkakataong iyon, napansin niyang gusto ni Aki na sumakay sa Ferris wheel, kaya niyaya siya ni Gaso na sumama sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Makabi kung bakit siya sinaktan ni Yoshino noon. Sinabi niya, dahil kinasusuklaman kita noon. Bata pa lang pala si Yoshino ay nagkaroon ng matinding sipon, ngunit napakalaya niya dahil hindi na niya kailangang makipaglaro kay Aki. Dahil laging laruan ang pagtrato ni Aki kay Yoshino, naisip niyang malulungkot si Aki sa panahong siya ay may sakit. Nakapagtataka, nakita niya si Aki na masayang nakikipaglaro sa isang mataba na lalaki sa labas. Naisip ni Yoshino na parang binubuli din ang mataba na lalaki. Hindi niya akalain na matutuwa si Aki at magiging malapit na kaibigan ang mataba na lalaki, dahilan para magselos si Yoshino. Bigla na lang nagkasakit si Aki, gayunpaman, ang kanyang mga magulang ay patuloy na nagtatalo at hindi gaanong pinapansin si Aki. Kahit alam ni Aki na maghihiwalay na ang kanyang mga magulang, hindi siya masyadong nalungkot dahil nasa tabi pa rin niya ang mataba na lalaki, kaya naman napagtanto ni Yoshino na siya ay iniwan ni Aki. Biglang narinig ni Yoshino ang paghingi ng saklolo ng matabang lalaki. Nang makita si Masamune na binubuli ng mga batang iyon, nagbalat kayo siya bilang si Aki. Noon itinaboy ni Yoshino si Masamune. Ngunit mula noon, si Aki ay nagsimulang umiyak at nagsimulang hindi magustuhan ang mga lalaki. Dahil napagtanto ni Yoshino na siya ay mali, hinanap niya ang matabang lalaki kung saan-saan ngunit hindi niya ito makita para itama ang kanyang pagkakamali. Isang araw, hindi sinasadyang napagtanto ni Yoshino na si Makabi ang matabang lalaki mula sa nakaraan. Noon nagsimulang tulungan ni Yoshino si Makabi na itama ang kanyang pagkakamali, kahit na alam niyang binabalak ni Makabi na durugin ang puso ni Aki sa sandaling makuha niya ang pagmamahal nito. Ngunit tiwala si Yoshino na hinding-hindi pababayaan ni Makabi si Aki. Kaya't sinabi ni Yoshino kay Makabi na si Aki ay kasama ni Gaso, at sinabi niya, nakikiusap ako, tulungan mo akong iligtas si Aki. Mabilis na tumakbo si Makabi para hanapin si Aki. Samantala, binabalak ni Gaso na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Aki, ngunit hindi niya alam kung paano ito gagawin, kaya sinubukan niyang tiyakin na masaya si Aki. Pagdating ni Makabi sa parke, nakasalubong niya ang tatlong babaeng ito, at nagalit ang mga ito, iniisip na niloloko niya sina Yoshino at Aki. Gayunpaman, desidido si Makabi at inakusahan si Gaso bilang isang sinungaling. Kaya itinuro nila siya sa direksyon para hanapin si Aki. Sa huli, sa wakas ay nakarating na rin siya sa park habang sinusubukan pa rin ni Gaso na makuha ang pagmamahal ni Aki. Nalaman niya ang tungkol sa nakababatang kapatid na babae ni Gaso na nasa ospital, at nangakong tutulungan siya dahil akala pa rin niya ay si Gaso si Masamune. Nakakagulat, sumulpot si Makabi at sinuntok si Gaso sa mukha, naiwan si Aki na naguguluhan sa mga nangyayari. Gayunpaman, si Makabi, na pinalakas ng galit, ay pinagalitan si Aki at sinabing, i-date mo ako. Bigla ding inatake ni Gaso si Makabi, kinukutsa siya dahil sa pagiging gwapo lang niya at hindi niya maintindihan ang paghihirap ng mga pangit. Ito ang nagudyok kay Makabi na magdesisyon na ibunyag ang katotohanan, inamin niya na siya ay dating matabang bata na palaging binubuli ng kanyang mga kaibigan. Nang maglaon, tumakbo siya sa bahay ng isang mayabang na babae na nagligtas sa kanya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Aki na si Makabi ang matabang lalaki mula sa kanilang nakaraan, at napabulalas siya, ikaw si Masamune, hindi ba? Tama, ako ito. Pero hindi pa rin sumuko si Gaso, iginiit, ako ang matabang lalaki. Biglang napansin ni Aki na may mga suso si Gaso, na ikinagulat ng lahat. Hindi sila makapaniwala na babae talaga si Gaso. Mabilis na nakahanap ng dahilan si Gaso upang makatakas, na iniwan sina Aki at Makabi na nakaramdam ng awkward, hindi alam kung paano makihalubilo sa isa't isa. Tinukso ni Makabi si Aki sa sobrang tagal niyang kasama si Gaso nang hindi niya namamalayan na babae pala talaga si Gaso. Kaya't mapanuksong sagot ni Aki,
hindi ba ikaw lang ang nakiusap sa akin na i-date kita? Napahiya ito kay Makabi, at nagulat siya nang pumayag talaga si Aki na makipag-date sa kanya. Kasabay nito, si Gaso ay sumugod sa ospital upang bisitahin ang kanyang nasugatan na kapatid na babae, at nang makita ang sugatang mukha ng kanyang kapatid na babae ay labis siyang nag-alala, ngunit gumaan ang pakiramdam ni Gaso dahil hindi na niya kailangang magpanggap na si Makabi. Habang si Makabi ay patuloy na nagsasanay ng husto, hindi siya makapaniwala na pumayag si Aki na makipag-date sa kanya. Nang tawagin siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae para sa hapunan, nagulat siya kaya nahulog siya sa lupa. Pero hindi pa rin siya nakaka-recover sa pagkagulat. Kinabukasan sa paaralan, si Makabi ay ipinagtapat ng babaeng ito. Napagtanto ni Makabi na nalalapit na ang Pasko, at ang mga babaeng ito ay aktibong naghahanap ng mga kasintahan. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip na tanggihan siya dahil kasama na niya si Aki. Nakapagtataka, ang dalaga ay nakaramdam ng labis na kalungkutan na handa siyang maging pangalawang tao sa isang relasyon, iniwan si Makabi na walang magawa at naghahanap ng paraan upang makatakas. Akala niya ay ligtas na siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakasalubong niya si Fujinomiya. Kaya pala alam niya ang tungkol sa pakikipag-date ni Makabi kay Aki dahil sa kasalukuyan, ang balitang ito ay alam ng lahat sa paaralan. Gayunpaman, napansin ni Makabi na tila nagseselos si Fujinomiya, dahil nagtapat ito sa kanya noong nakaraan. Humingi ng paumanhin si Makabi, ngunit nanatiling optimistiko si Fujinomiya, sa paniniwalang sa kalaunan ay mapapanalo niya si Makabi mula kay Aki. Habang nasa klase, nagsimulang mag-alala si Makabi kung ano ang mangyayari sa date nila ni Aki. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Aki na nagpapabili ng tanghalian para sa kanya. Tanghalian, si Makabi ay nakaranas ng desperasyon dahil kailangan niyang sumikip sa mga tao para bumili ng pagkain at hinikayat pa ni Aki na bumilis. Kaya malakas ang loob na sumiksik si Makabi, nalaman lang na ang nagbebenta ng pagkain ay si Gaso, na ikinagulat niya. Nagtatrabaho doon si Gaso para kumita ng dagdag na pera. Noon ibinunyag ni Gaso na siya ay nagpanggap na si Makabi nung una para humiram ng pera sa pamilya ni Aki. Sinisi rin niya si Makabi sa pananakit sa kanya noon, ngunit dahil doon, mas komportable ngayon si Gaso, dahil hindi na niya kailangang magpanggap na si Makabi. Biglang hiniling ni Gaso na si Makabi ang kumuha ng responsibilidad para sa kanya, na ikinagulat ng binata at ayaw sumunod. Sa huli, nakapagdala si Makabi ng pagkain para kay Aki, na ikinagalit nito dahil huli na itong dumating. Biglang pinilit ni Aki si Makabi na kumain pa para matulad siya sa matabang lalaki noon, kaya napahiya si Makabi. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi talaga siya kinasusuklaman ni Aki. Out of the blue, sumugod si Makabi kay Aki, na ikina-awkwarden nilang dalawa. Inakala ni Aki na hahalikan siya, ngunit pagkatapos ay sumulpot si Yoshino, dahilan para mamula si Makabi at tumakbo palayo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Makabi na ang tumawag sa kanya na Piggy ay hindi si Aki kundi si Yoshino. Kaya noong hapong iyon, inayos ni Makabi na makipagkita kay Yoshino sa parke. Habang naghihintay, biglang sumulpot si Yoshino na ikinagulat niya. Hindi pala nasabi ni Makabi kay Aki ang mga pagkakamali ni Yoshino noon. Nahirapan si Makabi dahil hindi niya alam kung paano lalapitan ang pakikipag-date kay Aki, kaya nakiusap siya kay Yoshino na tulungan siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yoshino na ang kaarawan ni Aki ay noong ika-24 ng Disyembre, kasabay ng Pasko, na nagpasaya kay Makabi dahil makakapagplano siya ng pagdiriwang ng kaarawan para kay Aki. Gayunpaman, binanggit ni Yoshino na hindi na sila makikipag-ugnayan ng pribado, na ikinatataka niya kung bakit. Kinaumagahan, nagpanggap si Makabi na hindi alam ang kaarawan ni Aki, ngunit si Aki ang nagbanggit nito sa kanyang sarili. Pagkatapos ay iminungkahi ni Makabi na mag-organisa ng isang pagdiriwang ng kaarawan para sa kanya. Kahit medyo nahihiya siya, pumayag naman si Aki. Pagsapit ng gabi, napagtanto ni Makabi na hindi siya matutulungan ni Yoshino, kaya siya mismo ang nagplano ng date. Tinanong niya si Chanatsu kung ano ang gagawin niya kung magkakaroon siya ng kadate sa Pasko, ngunit nagpantasya siyang makipag-date sa isang prinsipe sa isang kastilyo. Biglang dumating si Loli Mom, curious sa sitwasyon. Napagtanto ni Makabi na walang makakatulong sa kanya, kaya pumunta siya sa kanyang silid. Ginawa niya ang kanyang huling paraan at sinimulang basahin ang lahat ng kanyang romance novel, ngunit hindi ito nagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na insight. Samantala, si Aki ay pumipili ng kanyang damit para sa kanilang date. Kinaumagahan, tinanong ni Makabi si Kojuro kung mayroon bang paraan para matulungan siya.
Kaya itinuro ni Kojuro si Makabe sa isang napakagandang panaderya. Parehong nagsimulang maghanda sina Makabe at Aki para sa kanilang date. Sa wakas, dumating ang Pasko, at hinihintay ni Makabe si Aki. Sa kanyang pagtataka, lumitaw si Aki na napakaganda, salamat kay Yoshino na pumili ng kanyang damit. Nanood sila ng sine, at naalala ni Makabe na noong huli silang nanood ng sine, magkalayo sila ng upuan. Pero sa pagkakataong ito, pinili ni Aki na maupo sa tabi niya. Habang nanonood sila ng sine, nasa bahay pa rin si Yoshino at nagtatrabaho. Biglang dumating ang kanyang ate at binigyan siya ng bagong damit. Pagkatapos ng pelikula, naiyak si Aki. Kaya iminungkahi ni Makabe na maghapunan sila sa susunod. Gayunpaman, pagdating nila sa isang panaderya, ito ay nasunog. Nagpatuloy sila sa paghahanap ng iba pang panaderya, ngunit lahat sila ay sarado. Pagsapit ng hapon, hindi pa rin nakakahanap ng makakainan si Makabe. Sa kabila noon, desidido siyang isama si Aki sa labas para maghapunan. Biglang naalala ni Makabe, bakit hindi ka pumunta sa bahay ko? Nang gabing iyon, dinala ni Makabe si Aki sa kanyang tahanan. Kung malaman ni Loli Mom at ng kanyang kapatid na babae na nagdala siya ng kasintahan sa bahay, magkakaroon ng maraming kaguluhan. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Aki. Ngunit pagdating nila sa bahay, wala silang nakitang tao doon. Parehong nagpunta sa hot spring ang pamilya ni Makabe, kaya walang tao sa bahay. Nangangahulugan ito na si Makabe at Aki lang ang magkasama. Sa France, kumakain si Muriel kasama ang kanyang kuya. At ang makita ang kanyang kapatid na mas masaya kaysa dati ay labis na ikinatuwa ng kanyang kapatid. Binigyan pa niya ito ng painting na iginuhit niya, na nag-aanyaya sa kanya na bumisita sa Japan kasama niya. Habang sina Aki at Makabe ay nakakaramdam ng awkward na mag-isa sa bahay, sinubukan ni Aki na kumilos ng mahinahon at hiniling kay Makabe na gumawa ng tsaa para sa kanya. Gayunpaman, hindi alam ni Makabe kung saan makakahanap ng tsaa dahil puno ng matamis ang kanyang tahanan. Kaya nagpa siya si Aki na tulungan si Makabe. Nagsimula na silang dalawa sa pagluluto ng magkasama sa kusina, kahit isa sa kanila ay walang magaling magluto. Sa huli, pareho silang nakagawa ng cake bawat isa. Biglang gustong ipakain ni Makabe kay Aki ang isang piraso ng kanyang cake, kaya medyo nahihiya ito. Pero ayaw ni Aki na asarin siya ni Makabe, kaya kinain niya ang cake. Nang mapansin niyang sobrang plain ang cake ni Makabe, binuhusan niya ito ng sobrang asukal, na ikinainis ni Makabe. Pagkatapos ay inakay niya si Aki sa kanyang silid. Sa loob ng kanyang silid, napansin ni Aki na puno ito ng mga gamit sa gym at mga litrato nila noong bata pa sila. Gustong sabihin ni Makabe kay Aki na ayaw na niyang bumalik sa pagiging mataba na bata. Biglang natumba silang dalawa kaya namula sila. Mabilis na pumasok si Makabe sa banyo para magtago. Habang si Aki ay nakakaramdam ng pagkadismaya at iniisip kung ano ang ginagawa ng lokong ito, si Makabe ay nagpadala ng mensahe kay Aki. Nag-text si Makabe kay Aki para kunin ang birthday gift sa bulsa ng jacket niya at sinabihan si Aki na umuwi muna. Napagtanto pala ni Makabe na baka may kakaiba siyang sakit at natatakot siyang maipasa ito kay Aki. Umuwi si Aki at tinanong ni Yoshino kung naging maayos ang date, ngunit hindi maipahayag ni Aki ang kanyang nararamdaman, dahil hindi niya sinasadyang natisod ang revenge diary ni Makabe. Kinaumagahan, agad na nagpatingin sa doktor si Makabe. Ngunit sinabi ng doktor na mayroon lamang siyang mga normal na pantal, resulta ng labis na stress na kanyang kasalukuyang nasa ilalim. Sa kanyang pag-uwi, naisip ni Makabe si Aki, sa paniniwalang siya ang kasalukuyang pinagmumulan ng kanyang stress. Samantala, pinag-uusapan ni Futaba at Kojuro ang kanilang mga plano para sa bagong taon, nang makita nila si Makabe at inanyayahan siyang sumama sa kanila. Sa panig ni Aki, pinag-iisipan pa rin niya ang kakaibang ugali ni Makabe at ang kanyang revenge diary. Kahit si Yoshino ay nakitang kakaiba ang ugali ni Aki. Pumayag si Makabe sa plano ng bagong taon kasama sina Futaba at Kojuro. Ngunit nang gusto nilang yayain si Aki, mabilis siyang nakahanap ng dahilan para iwasan ito. Kaya nagpa siya silang imbitahan si Fujinomiya sa halip. Habang tinitingnan ni Fujinomiya ang mga larawan ng pagkabata na kinunan kasama si Makabe. Ang lowly mother pala ni Makabe ay ipinakilala siya sa kanya noong mga bata pa sila. Nang makitang medyo nahihiya siya, binigyan siya ni Makabe ng chicken drumstick. Biglang nakatanggap ng text si Fujinomiya na nag-iimbita sa kanya sa pamamasyal sa bagong taon. Kinabukasan, lahat sila ay nagtipon muli. Nagtaka si Fujinomiya kung nasaan si Aki. Nagsimula sila sa pagbisita sa isang dambana para sa swerte.
Pagkatapos noon, nag-milk tea sila. Sumunod, sabay silang naglaro ng badminton. Nakapagtataka, si Fujinomiya pala ay talagang magaling sa badminton. Dahil dito, natalo si Kojuro at may mga drawing sa mukha. Sa huli, lahat ng mga mukha ay nakaguhit. Natuwa si Makabi nang makitang may guhit ang mukha ni Fujinomiya. Kinagabihan, habang pauwi na sila, napansin ni Makabi na wala na siyang pantal sa kanyang mga kamay. Sa wakas, bumalik sa paaralan si Makabi. Mula noong gabi ng Pasko, hindi na niya muling nakita si Aki. Bigla niyang nakita si Yoshino, ngunit malamig ang kinikilos nito sa kanya, naiwan si Makabi na nagtataka. Pag-alis niya, nagkataon na nakasalubong niya si Fujinomiya sa ospital, kaya nag-alala ito, iniisip na baka may sakit si Makabi. Kaya inimbitahan ni Fujinomiya si Makabi sa kanyang tahanan. Sa hindi inaasahan, ang housekeeper ni Fujinomiya ay mukhang maingat sa paligid ni Makabi. Natatakot siya na baka masaktan muli ni Makabi ang damdamin ng kanyang alaga. Sa puntong ito, tinanong ni Fujinomiya si Makabi kung ano ang mali sa kanya, kaya ipinaliwanag niya sa kanya na sa tuwing nape-pressure siya, lumalabas ang kanyang mga pantal. Napagtanto ni Fujinomiya na ang kondisyon ni Makabi ay burnout syndrome, at ang dahilan kung bakit siya na-pressure ay dahil sa pagiging haunted ng nakaraan, hindi talaga gusto si Aki. Nagulat ito kay Makabi. Isinalaysay ni Fujinomiya ang kwento mula sa kanilang pagkabata kay Makabi, ngunit wala siyang maalala. Kung mali ang sagot niya, bugbugin siya ng kasambahay ni Fujinomiya. Sa puntong ito, nagtanong si Fujinomiya, naaalala mo ba ang oras na tinanggihan mo ang aking pag-amin sa bahay na ito noon? Napagtanto ni Makabi na hindi siya sumuko, na ikinagulat niya. Nang hahalikan na sana ni Fujinomiya si Makabi, agad siyang pinigilan ng kasambahay, na naniniwalang sinusubukang akitin ni Makabi ang kanyang alaga. Lumalabas na sinusubok lang ni Fujinomiya si Makabi para malaman kung nagkakaroon pa rin siya ng pantal. Gayunpaman, napagtanto ni Fujinomiya na si Makabi ay nasa ilalim din ng pressure kapag siya ay nasa paligid niya. Sa kanyang pag-uwi, nakatanggap si Makabi ng text message mula kay Aki, at nagdadalamati siya kung itutuloy pa ba niya si Aki. Pagkatapos ay napansin niyang natumba si Yoshino, kaya nagmadali siyang tulungan siya. Samantala, si Aki ay nagugutom at hinihintay si Yoshino na magdala ng kanyang pagkain. Nang makita ni Yoshino si Makabi, sinubukan niyang tumakas, ngunit nahihirapan ang kanyang nasugatan na binti, kaya binuhat siya ni Makabi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasuntok niya ito sa mukha. Ito pala ay ang kanyang diskarte sa pagtatanggol sa sarili kapag nakikitungo sa mga potensyal na nanliligalig. Ayaw man niyang tanggapin ang tulong ni Makabi, sa huli, kinailangan ni Yoshino na hilingin kay Makabi na buhatin siya pauwi. Para naman sa tatlong baliw na fangirl na kaibigan ni Aki, hindi nila matanggap ang katotohanan na nakikipag-date si Aki kay Makabi. Naniniwala sila na si Aki ay nalinlang ni Makabi, na nagdulot sa kanila ng kalungkutan. Biglang dumating si Aki na ikinahihiya nilang lahat at hindi sigurado kung paano siya lalapitan. Sa panig ni Makabi, karga-karga niya si Yoshino pauwi, at napansin niyang nakatingin sa kanya ang lahat, dahilan para mamula siya. Si Yoshino, sa kabilang banda, inisip na dahil sa sobrang bigat, iminungkahi niya na dalhin siya ni Makabi sa malapit na parke upang magpahinga sandali. Nakaskirt pala ito, kaya malalantad ang underwear niya kapag pinagpatuloy siya ni Makabi ng ganoon. Kaya ibinigay ni Makabi ang lahat para tumakbo sa parke. Samantala, si Aki naman ay nag-e-enjoy pa rin sa mga pastry kasama ang tatlo niyang matalik na kaibigan, ngunit hindi nila maisip kung paano ito tatanungin tungkol sa relasyon nila ni Makabi, na nagparamdam kay Aki na kakaiba sila. Hindi nakayanan ng kaibigang Loli ang tensyon at nagtanong, nakikipag-date ka ba kay Makabi? Ang tanong na ito ang ikinamula ni Aki, at napagtanto nilang lahat na totoo nga. Sa panig ni Makabi, dinala niya si Yoshino sa park. Bagamat masakit ang kanyang binti, hindi niya hinayaang hawakan siya ni Makabi. Nang hindi niya alam kung paano sisimulan ang isang pag-uusap, tinanong ni Yoshino kung pinaalis nga niya si Aki noong kaarawan nito, na ikinataranta ni Makabi at hinanap ang lahat ng posibleng paliwanag. Gayunpaman, kinurot ni Yoshino ang kanyang pisngi, iginiit na hindi na niya dapat tratuhin ng ganoon si Aki. Biglang may kakaibang naramdaman si Makabi nang hawakan niya si Yoshino. Kaya't nagpa siyang subukang yakapin si Yoshino, na nagpatigil sa kanya ng ilang segundo. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Makabi na nang hawakan niya si Yoshino, hindi na siya nag-breakout sa mga pantal, at mas masaya siya kapag malapit siya sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nontog si Makabi sa kanya at nahimatay.
Sa pag-uwi ni Aki, bigla niyang nakasalubong muli si Gaso. Sa puntong ito, naka-recover na si Makabi ngunit hindi niya nakita si Yoshino sa paligid. Nag-iwan din siya ng mensahe para kay Makabi, na sinasabi sa kanya na, magpanggap na parang walang nangyari, na lalong nag-aalinlangan sa kanya kung si Aki o Yoshino ang pipiliin. Niyaya ni Gaso si Aki sa isang kafe para humingi ng tawad sa kanyang nagawa. Alam ni Aki ang mga kalagayan ni Gaso at hindi na siya sinisisi. Hinangaan ni Aki si Gaso sa tunay na pagmamahal sa kanyang kapatid. Habang nagkakasalungat pa rin si Aki tungkol sa tala-arawan ng paghihiganti ni Makabi, pinayuhan ni Gaso si Aki na wag linlangin ang sarili niyang puso at hinikayat siyang harapin ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahil sa pag-uusap na ito, mas naging komportable si Aki. Pag-uwi niya, nakita ni Aki si Yoshino na naghahanda ng bendahe sa kanyang sugat. Kaya sinabi ni Aki sa kanya, hayaan mo akong tulungan kang magbenda. Ngunit nang hubarin ni Yoshino ang kanyang sapatos, napansin ni Aki ang isang malaking pasa sa kanyang paa, na nagpaisip sa kanya kung ano ang nagudyok kay Yoshino na maglakad pa uwi sa sobrang sakit. Kaya tinulungan siya ni Aki na magbenda. Ang pagkakita sa pag-aalala ni Aki ay lalo pang tumindi ang pagsisisi sa sarili ni Yoshino, dahil alam niya ang nararamdaman ni Makabi para sa kanya. Kinabukasan, nang pumasok si Makabi sa paaralan, nakita niya si Yoshino na tumatakbo papunta sa kanya at niyakap siya. Nagulat ito kay Makabi nang mapagtanto niyang panaginip lang ang lahat. Nang sumunod na araw, hindi napigilan ni Makabi na isipin ang tungkol sa panaginip na iyon, at nagsimulang mag-isip kung may tunay ba siyang nararamdaman para kay Yoshino. Pagdating niya sa klase, nakita niyang pumipili na ng iba't ibang klase ng chocolate ang mga kaklase niyang babae. Kaya namalaya ni Makabi na malapit na ang araw ng mga puso. Pinag-iisipan ni Kojuro kung paano siya mukhang mas lalaki dahil nakakakuha siya ng atensyon mula sa maraming babaeng estudyante. Samantala, desidido si Futaba na bigyan ng tsokolate si Makabi, ngunit bigla niyang naalala na bibigyan din siya ni Aki ng regalo. Sa panig ni Aki, nag-e-explore din siya sa mga flavor ng iba't ibang tsokolate. Napagtanto ni Yoshino na naghahanda si Aki para sa araw ng mga puso, kaya iminungkahi niya kay Aki na siya mismo ang gumawa ng tsokolate para kay Makabi para mas mapasaya ito. Kinuha ni Aki ang payo at nagsimula sa kusina, ngunit siya ay medyo clumsy. Samantala, nag-e-exercise pa si Makabi nang biglang pumasok ang kanyang nakababatang kapatid na babae at hiniling na subukan ang tsokolate na kanyang ginawa. Gayunpaman, tumanggi si Makabi na kainin ito dahil ang isang piraso lamang ay katumbas ng daan-daang mga push-up niya. Sa puntong ito, nagtagumpay si Aki sa paggawa ng isang batch ng cookies, dahil hindi siya marunong gumawa ng mga tsokolate. Tinanong ni Aki si Yoshino, gumagawa ka ba ng mga tsokolate para ibigay sa isang tao? Nataranta iyon kay Yoshino. Sa wakas, dumating na ang araw ng mga puso, na nagpasaya sa mga taong ito dahil lahat sila ay nakatanggap ng mga tsokolate mula kay Futaba. Samantala, nag-aalala si Kojuro tungkol sa kung paano magbigay ng mga tsokolate kay Fujinomiya. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at nagmadaling bigyan siya ng regalo. Nang makita niyang tinanggap niya ang kanyang regalo, nataranta si Kojiro. Bigla ding dumating si Aki. Agad na sinabi ni Fujinomiya, marahil ay naghahanda ka rin na magbigay ng isang bagay kay Makabi, di ba? Dahil dito ay napahiya si Aki, ngunit pareho silang hindi nakakalimutang asarin ang isa't isa. Si Makabi, sa kabilang banda, ay napuno ng mga regalo mula sa iba pang mga batang babae at hindi alam kung ano ang gagawin sa kanilang lahat. Nakatanggap siya ng mensahe mula kay Aki na humihiling sa kanya na pumunta sa bodega. Kaya mabilis na tumakbo si Makabi sa bodega. Nang makitang marami siyang regalo, naiinggit si Aki, at ayaw na niyang bigyan siya ng regalo. Kaya sinubukan ni Makabi na makiusap, at pinatawad siya ni Aki. Napagtanto tuloy ni Makabi na nag-effort si Aki sa paggawa ng cookies para sa kanya, kaya wala siyang pakialam kung medyo nakakapataba ang mga ito. Kinabukasan, may balak silang lumabas, ngunit nahuli si Makabi gaya ng dati. Nakasanayan na ito ni Aki at pinatawad siya, kaya sabay silang lumabas para kumain at nagsaya. Pabalik sa bahay, napag-usapan ng nakababatang kapatid na babae ni Makabi at ng lowly mom ang kanyang bagong kasintahan, at napansin na mula nang magka-girlfriend siya, mas marami na siyang kinakain. Samantalang si Makabi naman ay hindi komportable, dahil sa sobrang dami niyang nakain ngayon. Kaya agad niyang naisip ang mag-ehersisyo para matunaw ito. Gayunpaman, nauwi ito sa pagsusuka niya. Dahil sa hindi inaasahang pagkilos na ito, lalo pang nagustuhan ni Aki si Makabi dahil napagtanto niyang nagbabago na ito para sa kanya.
Nang sumunod na araw, nagkataon na nakita ni Fujinomiya si Yoshino na kumakain mag-isa. Kasama pala ni Aki si Makabi kaya ayaw niyang istorbohin sila. Samantala, nakatuklas si Makabi ng isang mahusay na tindahan ng pastry at inanyayahan si Aki na bisitahin ito ng magkasama. Sa sandaling ito, lumapit si Fujinomiya kay Makabi. Tinanong niya si Makabi, may pantal ka pa ba? Pero itinago ni Makabi ang lahat ng iyon, ayaw niyang malaman ni Aki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang matapos ang paaralan, inayos ni Fujinomiya na makipagkita kay Aki at biglang hiniling kay Aki na makipaghiwalay kay Makabi, na iniwan si Aki na hindi komportable, dahil napagtanto din ni Aki na hindi siya mahal ni Makabi, nakatali lang siya sa nakaraan. Pero nagtataka si Fujinomiya kung bakit nakipag-date pa rin si Aki kay Makabi. Sabi ni Aki, kasi gusto ko siya, kahit nakita na niya ang revenge diary ni Makabi, pero sa pagkakataong ito, desidido si Aki na wag siyang pakawalan, dahil malaki ang pinagbago niya salamat kay Makabi. Sa pag-alis ni Aki, napansin ni Fujinomiya na narinig ni Kojuro ang lahat. Sa sandaling ito, hinihintay pa rin ni Yoshino si Aki sa labas. Bigla niyang napansin na parang galit na galit si Aki. Nang malaman niyang sinabihan ni Fujinomiya si Aki na makipaghiwalay kay Makabi, nadismaya si Yoshino at gustong hanapin si Fujinomiya. Gayunpaman, pinigilan siya ni Aki dahil alam niyang hindi siya mahal ni Makabi. Biglang nakonsensya si Yoshino kay Aki, kaya nagpasya siyang sabihin kay Aki ang buong katotohanan. Nang malaman ang lahat, gumawa ng desisyon si Aki. Samantala, si Makabi at ang kanyang kapatid na babae ay naglalaro sa nyebe at gumagawa ng snowman. Nang magpakuha ng litrato si Makabi para ipadala kay Aki, tinukso siya ng kanyang kapatid na babae, hiniling na ipakilala niya ang kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon. Sa papalapit na araw ng mga puso, ang mga batang babae ay nasa sabik at na-curious kung sino ang magbibigay sa kanila ng mga regalo. Magkasabay na nagtanghalian sina Makabi at Aki. Sinadya ni Makabi na imungkahi na pumunta si Aki sa kanyang bahay para tumambay, ngunit nagdadalawang isip siya kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng klase, agad na hinanap ni Kojuro si Fujinomiya para sabay na umuwi. Iniisip na baka magalit pa si Fujinomiya sa pagpapayo kay Aki na makipaghiwalay kay Makabi. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na wala siyang pinagsisisihan sa pagpapayo kay Aki na makipaghiwalay. Kinagabihan, habang nag-aaral, tinawagan ni Aki si Makabi at niyaya siyang makipag-date sa darating na katapusan ng linggo. Biglang naalala ni Makabi na this weekend ay White Day. Dahil dito ay natigilan si Makabi dahil wala man lang siyang pinaghandaan. Kaya agad siyang pumunta para tanungin ang kanyang nakababatang kapatid na babae kung ano ang dapat niyang ibigay kay Aki. Iminungkahi ni Loli Mom na mag-bake siya ng cake para sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, nang pumasok siya sa kusina at nagsimulang magluto, ang lahat ng kanyang mga cake ay nasunog at itim. Sa kabila ng paunang kabiguan, hindi sumuko si Makabi. Kinaumagahan, napansin ni Kojuro kung gaano ka-stress si Makabi sa pagpili ng regalo para kay Aki. Kaya nagpasya silang pumunta sa isang panaderya pagkatapos ng klase. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Makabi ang isang cake na hugis kuneho na kahawig ni Aki, at nagpasya siyang piliin ito. Nang makaalis sila sa panaderya, nagulat si Makabi nang malaman na bumili rin si Kojuro ng cake, na may balak na ibigay ito kay Fujinomiya. Kinaumagahan, nakahanda na si Aki para sa date nila ni Makabi. Gayunpaman, naguguluhan si Makabi kung bakit pinili ni Aki na makipagkita sa kanya sa isang boteka. Gusto pala ni Aki na isama si Makabi para makilala ang mga dati niyang kaibigan. Nang makita si Aki, agad na natakot ang lalaking nakasuot ng salamin. Tanong ni Aki, kilala mo ba siya? Nang malaman niya na si Makabi ang mataba na lalaki na binubuli nila noon, nagulat siya nang makita ang laki ng pinagbago ni Makabi. At humingi din siya ng tawad kay Makabi sa pambubuli sa kanya noong mga bata pa sila. Kinagabihan, habang pauwi, napagtanto ni Aki na lalong lumakas si Makabi. Sa pagpupuri pa lang nito ay napaiyak na si Makabi dahil labis siyang naantig sa ginawa ni Aki para sa kanya. Kaya si Makabi ay naglabas ng regalo para ibigay kay Aki, na ikinatuwa niya. Biglang ibinalik ni Aki ang regalo kay Makabi at sinabing maghiwalay na sila, na ikinagulat niya. Sa mga sumunod na araw, hindi pumasok si Makabi sa paaralan, na nagdulot ng matinding pag-aalala sa mga kaibigan niyang hindi alam ang nangyari. Nang makita nilang dumaan si Aki, tumakbo sila para magtanong at nalaman nilang hiwalay na nga ang dalawa. Maging si Yoshino ay nagulat dito, iniwan si Yoshino na naguguluhan kung bakit ganoon ang ginawa ni Aki.
Ngunit sa pagkakataong ito, desidido si Aki at umalis. Naisip ni Yoshino na maaaring may hindi pagkakaunawaan, kaya napagpasyahan nilang bumisita sa bahay ni Makabe. Nang hapong iyon, pumunta ang buong grupo sa bahay ni Makabe at nagulat sila nang makitang medyo mayaman ang pamilya ni Makabe. Nakilala nila ang nakababatang kapatid na babae ni Makabe, ngunit napansin nilang magulo ang bahay. Umalis na pala ng bahay si Makabe pagkatapos ng insidenteng iyon, naiwan ang kanyang ina na umiiyak sa kanyang silid. Ipinaalam sa kanila ng kanyang kapatid na pumunta si Makabe sa kabundukan kung saan siya nagsasanay noon. Dahil hindi nila mahanap si Makabe, walang choice ang grupo kundi ang umuwi. Biglang sinisi ni Yoshino si Fujinomiya sa dahilan ng ganitong sitwasyon sa paghihiwalay ng damdamin ni Naaki at Makabe. Kaya natamaan si Yoshino kay Fujinomiya dahil hindi siya umasta ng ganon. Biglang dumating si Aki at nagpasyang magpaliwanag kay Yoshino. Habang si Makabe ay nasa bundok na naglilinis, hindi niya alam ang gagawin at nauwi pa sa pagsunog ng regalong inihanda niya para kay Aki. Sa sandaling iyon, si Aki ay nagtatapat kay Yoshino. Iminungkahi ni Aki na bitawan na nila ang kanilang mga tungkulin bilang master at servant at mag-usap bilang magkapantay, dahil sila ay magkasama mula noong sila ay mga bata at nagbahagi ng maraming mga alaala. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Aki na may nararamdaman si Yoshino para kay Makabe. Napagtanto ni Yoshino na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagsisinungaling, kaya kinailangan ni Yoshino na umamin kay Aki. Nagustuhan na pala niya si Makabe simula pa noong mga araw na nagplano silang magkasama. Kaya inutusan agad ni Aki si Yoshino na hanapin si Makabe at ipahayag ang tunay na nararamdaman. Habang tumatakbo si Yoshino para sumakay sa huling subway train, naalala niya ang maraming sandali kasama si Makabe. Kinaumagahan, nag-aayos ng panggatong si Makabe nang maalala niya ang kanyang nakaraan. Habang naghahanda siya sa pagtakbo, bigla niyang nakita si Yoshino. Agad siyang tumakbo para yakapin si Makabe, hinalikan pa ito. Nang mga sumunod na araw, aalis na sana si Yoshino nang makasalubong niya si Aki. Tanong ni Aki, magde-date ka, di ba? Naikinahiya naman ni Yoshino, at nagmadali siyang umalis. Nang makaalis si Yoshino, nakaramdam ng gutom si Aki dahil walang tao sa bahay na magluluto para sa kanya. Kaya nagsimulang matutong magluto at maghanda ng sarili niyang pagkain si Aki. Sa wakas, nagsimula na ang bagong school year. Natuwa si Futaba na malaman na kaklase niya sina Fujinomiya at Kojuro. Ang nakakapagtaka ay nasa klase din nila si Gaso. Natuwa si Fujinomiya na maging kaklase ni Yoshino ngayong taon. Bigla nilang nadiskubre na magkaklase din sina Aki at Makabe, na ikinagulat ni Aki. Habang si Aki ay naguguluhan, si Makabe ay naging masigasig dahil ito ang unang taon na magkaklase sila. Sa puntong ito, nagpatuloy si Makabe na kumilos ng natural sa harap ni Aki, na nag-iwan sa kanya ng pagtataka kung paano siya nakaka-relax. Sa oras ng tanghalian, pumunta si Aki sa storage room para kumain ng mag-isa. Biglang sumulpot si Makabe at dinalhan siya ng pagkain. Hindi maintindihan ni Aki ang gustong gawin ni Makabe, kaya mabilis na tumakbo si Yoshino para hilahin si Makabe palayo sa ibang lugar. Dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari, nagpatuloy si Aki sa pagkain. Kinagabihan, nang umuwi si Yoshino, laking gulat niya nang makitang ginupit ni Aki ang kanyang mahabang buhok. Paliwanag ni Aki, gusto ko lang baguhin ang estilo ko. Biglang nagalit si Yoshino at tinawag na tanga si Aki at sinabing, inaasar ka lang namin. Sa hindi inaasahan, pinalayas niya si Aki at sinabihang puntahan si Makabe. Sa sandaling iyon, pumunta si Aki sa paaralan upang makipagkita kay Makabe. Bigla niyang napansin ang isang liham, at napagtanto ni Aki na maaaring naghihiganti si Makabe sa kanya tulad ng dati. Kaya tumakbo si Aki para hanapin si Makabe. Napagtanto niyang lahat sila ay mga lugar na may mga alaala sa kanilang dalawa. Biglang namataan ni Aki si Makabe at gustong tumakbo pababa para pagalitan siya. Makalipas ang ilang sandali ng paglalaro ng habulan, sa wakas ay nahuli ni Makabe si Aki. Sa puntong ito, naisip ni Aki na si Makabe ay nanliligaw kay Yoshino, ngunit hindi naintindihan ni Makabe at nagsimulang ikwento ang nangyari noong araw na iyon kay Aki. Noong gabing iyon, ipinagtapat na ni Yoshino ang kanyang nararamdaman kay Makabe, ngunit sa pagkakataong ito, nagpa siya si Makabe na piliin si Aki. Kaya hindi nagde-date sina Makabe at Yoshino. Sa puntong ito, kakabasa pa lang ni Aki ng liham mula kay Makabe, na nagsasabing, mag-date tayo, na ikinagulat niya dahil tinanggihan niya si Yoshino, at naintindihan din ni Aki ang nararamdaman ni Makabe para sa kanya. Biglang nagtanong si Aki,
Pwede mo ba akong halikan, na labis na ikinahihiya ni Makabi, ngunit sa bandang huli ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at hinalikan si Aki. Sa sandaling ito, dumating ang gabi ng prom. Naalala ng lahat ang nakaraang taon nang si Aki at Makabi ay gumaganap pa rin bilang Snow White and the Prince. Tungkol naman kay Fujinomiya, tinukso niya si Yoshino dahil sa pagtanggi ni Makabi. Samantala, magkasamang naghahanda sina Aki at Makabi para sumayaw. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.